Si Shin ay isang walang pakialam na nakakainis na batang lalaki, nakatira sa Republic of Sam Magnolia, kasama ang kanyang mga magulang na siyentipiko. Walang alam si Shin. Ang kanyang pamilya ay hindi lamang ordinaryong mga siyentipiko, sila ay mga inapo ng isang marangal na linya ng dugo mula sa Jadian Empire, na kilala sa kanilang mga kakayahan sa telepatiko. Ang buhay ay tila perpekto, lalo na sa kanyang nakatatandang kapatid na si Shari, na tinitingala niya bilang isang bayani. Si Sherry ang cool, Honkai Star Rail-looking Kuya Shin na iniidolo at ginugol ang halos lahat ng oras niya kasama. Hindi mapaghihiwalay ang magkapatid. Laging nagtatawanan at nagpapanggap na ang kanilang masasayang araw ay magtatagal magpakailanman. Minsan, sumasama si Shin kapag ang kanyang mga magulang ay nagtatrabaho sa kanilang mga kasamahan sa pananaliksik. Nakipag-hangout pa siya sa anak ng isang katrabaho, kahit na palagi itong hindi interesado sa oras ng laro. Ngunit ang buhay ni Shin ay malapit nang makakuha ng isang malupit na wake-up call. Nagbago ang lahat nang magdeklara ang Jadian Empire ng digmaan sa Republika ng San Magnolia, na nagpakawala ng mga nakakatakot, Ghost in the Shell style na mga robot na tinatawag na Legion. Sinabi ng Republika na tutugon sila gamit ang sarili nilang mga automated na makina ng digmaan, na nangangako ng isang etikal na labanan na walang kasamang mga sundalong tao. Spoiler! Iyon ay isang napakalaking kasinungalingan. Simula noon, binalingan siya ng nag-iisang kaibigan ni Shin. Tinatawag siyang marumi at ayaw makipaglaro sa kanya. Pagkatapos ay hinati ng Republika ang lupain ito sa 85 sektor para sa mga taong may pilak na buhok at pilak na mata ng alba na itinuturing na mga piling tao. Ngunit sa likod ng mga saradong pinto, pinilit nila ang sinumang hindi sapat na alba sa nakatagong ika-86 na sektor, isang ghetto kung saan ang mga outcast na ito ay ginawa upang piloto ang mga makinang pangdigma. Ang pamilya ni Shin ay pinagtaksilan ng mga kaibigan nilang alba, doon din napunta, isa lang grupo ng mga disposable na sundalo. Clueless sa realidad ng kanyang sitwasyon, hindi lubos na naintindihan ni Shin ang nangyayari. Isang araw, hindi na niya narinig ang boses ng kanyang ina at tinanong si Shiri kung nasaan ang kanilang mga magulang. Totoo sa trahedya na estilo ng anime, ang kanilang mga magulang ay namatay sa labas ng screen, na iniwan ang mga kapatid sa kanilang sarili. Napanganga si Shiri. Hindi lang dahil sa pagkawala ng kanilang mga magulang, kundi sa pagtanggap din ng draft letter na nagsasabi sa kanya na ialay ang kanyang buhay para sa San Magnolia. Sa kanyang kalungkutan, naputol si Shiri. Binatukan niya si Shin, sinakal at sinisisi sa lahat ng nangyari. Sumigaw si Shiri na namatay ang kanilang mga magulang sa pagprotekta kay Shin at binalaan niya na mamamatay din siya sa parehong paraan dahil walang pakialam ang San Magnolia sa mga katulad nila. Muntik nang makamit ni Shin ang isa pang kalunos-lunos na istatistika ng backstory, ngunit narinig ng isang pari ang mga hiyawan at nakialam sa tamang oras, hinila si Shiri palayo at binigyan si Shin ng CPR. Napagtanto ang kanyang pagkakamali, nangako si Shiri sa kanyang sarili na protektahan ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki mula sa pakikipaglaban sa hinaharap. Ngunit iyon ay isang pangakong hindi niya kayang tuparin. Wala ring intensyon ang Republika na hayaang makatakas si Shin sa digmaan. Binabalangkas siya tulad ng kanyang kapatid na nauna sa kanya. Lalong lumala ang mga bagay nang matagpuan ni Shin ang katawan ni Shiri sa loob ng kanyang makinang pangdigma, pinugutan ng ulo at inabandona sa larangan ng digmaan. Patuloy na lumaban si Shin sa digmaan at kalaunan ay tumaas sa ranggo ng Captain of the Spearhead Squadron, isang elite defense unit sa 86th Sector's 1st Combat Ward. Mayroon silang pinakamahuhusay na sundalo sa paligid, kahit na hindi sila nanatili sa paligid ng matagal. Ngayon ay mas matanda at mas mahigpit, si Shin ay lumaki sa pinakahuling pinuno ng larangan ng digmaan. Sineseryoso niya ang kanyang trabaho ng napakaseryoso, sa katunayan, na siya mismo ang tatapusin ang kanyang mga kasamang lubhang na sugatan. Itinatanggi sa kaaway ang pagpatay at kunin ito bilang kanya. Pagkatapos ng bawat labanan, kinokolekta niya ang mga personal na marka ng mga napatay, inukit ang kanilang mga pangalan sa bawat isa, upang matiyak na hindi sila malilimutan. Isang araw, ang squad ni Shin ay nakakuha ng bagong handler, isang magarbo, ngunit virtuous na alba girl na nagngangalang Lena, nakakapromote pa lang para mga siwa sa Spearhead. Nakisint siya sa squad, ipinakilala ang sarili bilang kanilang bagong handler. Kapag inabot niya si Shin, sinabi niya sa kanya ang kanyang personal na pangalan, Undertaker. Ang lahat ng 86 na sundalo ay may mga personal na pangalan na ginagamit ng kanilang mga handler upang sumangguni sa kanila. Kaya't ang pulutong ni Shin ay kinuha ang balita ng isang bagong handler sa mahabang hakbang. Sinabi ni Shin, ang profesional, kay Lena na inaasahan niyang makatrabaho siya. Kanina, nakipagkita si Lena kay General Carl Stoll, ang nagtalaga sa kanya sa Spearhead. Nagbitiw na pala ang dating handler, nabaliw sa walang humpay at nakakatakot na intensidad ni Shin. Sinisi ni General Carl Stoll si Shin, na nakakuha ng isang reputasyon para sa pagmamaneho ng mga humahawak na baliw na nagpahinto sa kanila, o mas masahol pa, na ipinadala ang kanilang sarili sa Shadow Realm. Hindi nila siya tinawag na Undertaker para sa wala.
Si Shin ay nakakita ng mas maraming handler kaysa sa mabilang ng karamihan at hindi marami ang makahawak sa kanya. Pagkatapos ng kanyang pakikipagpulong sa general, pinuntahan ni Lena ang kanyang kaibigan na si Annette, isa sa mga siyentipiko sa likod ng mga para-raid device ng militar, karaniwang mga Bluetooth headset sa mga steroid. Malaki ang pangarap ni Lena na gawin itong isang Apple Vision Pro na nagsisync sa pandinig at visual sense ng kanyang unit para mapanood niya ang labanan ng real-time. Parang Twitch livestream lang. Ngunit pinatigil siya ni Annette, ipinaliwanag na hindi ito isang laban sa tawag ng tanghalan, ito ay digmaan, at ang labis na karga ay maaaring makapagpabaliw sa kanya. Kahit na ang kasalukuyang para-raid ay itinutulak na ang mga limitasyon ng kung ano ang maaaring hawakan ng utak. Sa huli, kinailangan ni Lina na tumira para sa isang voice chat na pinalakas ng lahat ng mga kampana at sipol ng Discord nitro. Pakinggan niya ang mga boses ng kanyang pangkat at susubaybayan ang labanan sa pamamagitan ng kanyang radar. Kinabukasan, naghahanda muli ang Spearhead Squad para sa labanan. Ang kaaway, ang Legion, ang mga rogue war machine mula sa Jedi Empire ay gumagalaw na nagpapadala ng 4 na unit patungo sa kanilang teritoryo. Hahampasin nila ang ward ng squad sa loob ng 2 oras, ngunit walang commander, na kilala bilang pastol, na nangunguna sa kanila, tila isang madaling panalo. Nang makita ang pagkakataon, inutusan ni Qin ang squad na tambangan ang Legion at ibagsak ang pinakamaraming puwersa nila hanggat maaari. Habang nagpapaputok ang squad sa kanilang mga juggernauts, sa wakas ay nakipag-ugnayan si Lina sa kanila, handang mag-issue ng mga utos na harangin ang Legion. Ngunit noong panahong iyon, si Shin at ang kanyang koponan ay nakadeploy na sa mga frontline. Humanga sa kanilang inisyatiba, hinayaan niya silang magpatuloy sa kanilang pagsulong sa pagbuo ng Legion. Habang papalapit ang Legion, nagpakawala ang squad ng sunod-sunod na apoy, na pinasabog ang kalaban sa lahat ng direksyon. Ngunit ito ay hindi lahat smooth sailing isang Scorpion. Nakita sila ng Legion spotting unit na idinisenyo para sa mga pangmatagalang pag-atake at nagsimulang mangamba ng mabibigat na artilerya. Mabilis na napansin ni Shin ang banta at inutusan ang squad na kumalat. Makitid na umiiwas sa mga papasok na shell, si Lena ay tumalon sa pag-aalerto sa kanila sa eksaktong lokasyon ng alakdan at ginamit ni Shin ang kanyang intel upang magpadala ng mga platon upang ibagsak ang mga spotter, ngunit hindi pa ito tapos. Habang tumatagal ang labanan, napagtanto ni Raiden na napakaraming unit ng tangke ng Legion na tinatawag na Lows. Nagpasya si Shin na hawakan mismo ang Low habang si Raiden at ang iba ay nakatutok sa natitirang mga unit. Nagbigay si Raiden ng suporta sa wingman. Ang pag-clear ng landas para kay Shin ay maaaring umaasa na maka-score ng ilang puntos kay Lina na malinaw na nagpapansin. Dalubhasa si Shin sa pagbuwag sa kalaban ng may bilis at katumpakan. At nag-zip siya sa Lows, inilabas ang mga ito at umatras bago sila makapag-mount ng counter-attack. Pinipis niya ng husto ang kanilang mga numero, naiwan na lamang ang ilan, na tila lalong nagpalakas sa paghanga ni Lina sa kanya. Pagsapit ng madaling araw, ang Legion ay umatras, iniwan ang Spearhead Squad upang panoorin ang pagsikat ng araw pagkatapos ng labanan. Samantala, pabalik sa Republika, kinukuha ng isang klase ng mga batang Alba Gen Z ang kanilang sanitized na bersyon ng kasaysayan ng digmaan. 9 na taon na ang nakalilipas, ang Jedi Empire ay nagdeklara ng digmaan sa San Magnolia. Paglalagay ng hukbo ng mga autonomous na makinang pangdigma na kilala bilang Legion. Ngunit sa lalong madaling panahon na wala ng kontrol ang imperyo, at sa loob ng 5 taon, nalipol sila ng sarili nilang mga nilikha. Ito ay pinaniniwalaan na ang Legion ay may hard-coded lifespan na 50,000 oras sa paligid ng 6 na taon, ibig sabihin, lahat sila ay magsasara sa loob ng 2 taon. Sinabihan ng mga mag-aaral na kailangan lang nilang manatili ng mahigpit sa loob ng ilang taon hanggang sa matapos ang digmaan. Nang walang mga tao na nasawi salamat sa Diumanoy Autonomous Juggernauts ng Republika, isang napakalaking kasinungalingan. Pinutol ni Lena ang klase, itinuro ang record. Tinawag niya ang BS ng propesor, na nagpapakita na ang mga juggernauts ay hindi nagsasarili. Ipinaliwanag niya ang tunay na kasaysayan ng Republika, ang paglikha ng 85 administratibong sektor para sa Alba, at ang ibinukod na 86 na sektor kung saan ang mga di-Alba ay pinilit na manirahan at piloto ang mga makinang pangdigma. Sa halip na maglaro ng Fortnite o mag-scroll ng TikTok tulad ng mga batang Alba. Ang mga kabataang ito ay ipinadala sa mga frontline na walang bayad at maliit na pagkilala. Si Lena, bilang isang handler, ay may pananagutan sa pag-utos sa mga unit na ito, at hindi niya hahayaan ang mga batang Elba na makatakas sa kanilang kamangmangan. Bumalik sa kanilang base, ang Spearhead Squad ay nagpapahinga, nagbashoot ng mga lata, at nakikipag-hangout kasama ang kanilang alagang robot, si Fido. Tinanong ni Raiden si Shin kung ano ang tingin niya sa performance ni Lina sa huling laban. Si Shin, ang critical na commander, ay kinilala na siya ay kahanga-hanga tulad ng mayroon siyang 3,000 oras na nakalog-in sa Total War Shogun ay.
Ang kanyang pagpuposisyon ay tumugma sa sarili nilang primitive deployment, na nagpapatunay na hindi lang siya isa pang Valorant o League of Legends e-girl. Gayunpaman, curious si Raiden na makita kung gaano katagal niya kayang makipagsabayan sa kanila. Habang tinawag si Raiden para sumali sa kin shooting. At ikaw, isa sa mga pangalawang tenyente na kilala bilang Snow Witch, ay nagdala kay Shin ng isang slice ng cake bago ibahagi sa iba. Kaswal niyang tinanong si Shin tungkol sa librong binabasa niya, isang bagay na madalas niyang ginagawa para malinisan ang kanyang isipan. Maya-maya, inabot ni Lina ang squad pagkatapos ng isang linggong pananahimik. Isang pambihira kung paano hindi kinaya ng karamihan sa mga naunang humahawak ang stress ng pagtatrabaho sa spearhead ng matagal. Pinuri siya ni Shin sa kanyang pagganap sa labanan, at ibinalik ni Lina ang papuri. Ngunit pagkatapos ay nagdala siya ng isang issue na isinusumite ni Shin ang parehong uri ng mga ulat ng aksyon mula noong pumalit bilang kapitan. Nagulat, sinabi ni Shin na walang dating handler ang nag-abala na basahin ang mga ulat na iyon. Ngunit mayroon si Lena. Nang tanungin ni Shin kung bakit siya nagmamalasakit sa mga frontline, sumagot si Lina na trabaho niya bilang handler ang pag-aralan ang mga taktika at pormasyon ng Legion para tumulong sa pag-iisip ng mga kontra. Hinimok niya itong seryosohin ang ulat, ngunit pabirong sinabi ni Shin na hindi siya marunong magbasa o magsulat, na nagpatawa sa kanyang pangkat. Habang patuloy na nakikipag-chat ang squad kay Lena, nagtanong siya tungkol sa oras nila sa militar, at nalaman niyang malapit na matapos ang termino ni Shin, huling taon na niya iyon. Ang mekaniko ng squad, si Lev, ay tinawag si Shin habang tinanong siya ni Lina tungkol sa kanyang mga plano pagkatapos umalis sa hukbo. Inamin ni Shin na hindi niya naisip iyon. At hinimok siya ni Lina na simulang isaalang-alang ang kanyang kinabukasan. Ngumiti lang si Shin at pumayag. Isang araw, panibagong tawag mula kay Lina. Nakaugalian na niyang makipag-chat sa squad sa labas ng mga opisyal na tungkulin, halos parang isang e-date kay Shin. Hindi ito bagay kay Kiruna. Isa sa mga second lieutenant na may personal na pangalang gunslinger. Siya ay lumabas ng silid sa pagkabigo, at sumunod sa kanya ang isa pang pangalawang tenyente, si Deya, na kilala bilang Black Dog. Napaalam si Kirina sa kanya tungkol kay Lina. Tinatawag siyang puting baboy dahil isa siyang alba. Naiinis siya na kinukuha ni Lina ang atensyon ni Shin, lalo na't araw-araw na ang huli nila sa larangan ng digmaan. Nais niyang magmadali si Shin at itaboy si Lina, tulad ng ginawa niya sa mga naunang handler. Pinaalalahanan siya ni Dia na hindi sinasadya ni Shin na takutin ang mga humahawak, at tiyak na hindi niya ito gagawin para lang patahimikin ang sama ng loob niya kay Lina. At saka, hindi niya sasabihin ito sa mukha ni Shin. Humingi ng tawad si Kirina, ngunit inamin niyang hindi niya matiis si Lina. Malalim ang pagkamuhi niya sa Alba. Ang kanyang mga magulang ay pinatay ng mga sundalong Alba na ginagamit sila bilang target na pagsasanay. Naniniwala siyang lahat ng Alba ay hamak na hindi niya mapapatawad. And with that, lumayo siya kay Daya. Samantala, si Lina ay patuloy na nakikipag-chat sa pangkat, gumugol ng dagdag na oras sa pakikipag-usap kay Kai, na tila nasa mabuting kalooban sa kabila ng kanyang madilim na kapalaran na inilarawan ng kanyang personal na pangalan. Naaalala nila ang isang meteor shower na minsan nilang nakita sa isang labanan, nagtatawanan habang nagbibiruan na malamang na hindi na nila makikita ang isa pa. Binanggit ni Lena na hindi pa siya nakakita ng meteor shower dahil palaging nakabukas ang mga ilaw ng lungsod, nagtatago ng mga bituin. Iba ito sa unang purok kung saan nakapwesto ang 86. Madilim ang gabi pero at least nakikita nila ang mga bituin. Nagtataka, tinanong ni Lena si Kai kung ayaw niya sa Alba. Inamin ni Kai na hinahamak niya ang ginawa ng Alba sa kanila. Ngunit hindi siya naniniwala na lahat ng Alba ay masama, tulad ng hindi lahat ng 86 ay magaling. Hindi niya kinasusuklaman si Lina dahil lang sa isa siyang Alba. Tinanong ni Kai kung bakit ganoon na lamang ang pag-aalala ni Lina sa kanila. Inihayag ni Lena na isang 86 na sundalo ang nagligtas sa kanyang buhay sa larangan ng digmaan noong bata pa siya, at ngayon ay gusto niyang tulungan ang mga taong katulad niya at ipaglaban ang kanyang bansa. Tinukso ni Kai si Lina dahil sa pagkakaroon ng napaka-idealistikong pananaw sa mundo, na sinasabing hindi siya dapat maging handler. Ang 86 ay hindi nakikipaglaban para sa marangal na dahilan, sinusubukan lamang nilang mabuhay. Binalaan niya si Lena na huminto habang nauna siya. Bago siya magsisi, walang sinabi si Lena bilang tugon. Nang maglaon, nag-send si Lena sa squad at ipinaalam sa kanila na papalapit na ang Legion. Sumagot si Shin na naghahanda na sila para makipag-ugnayan sa isang partikular na grid point. Habang pumuwesto ang squad, inutusan ni Lina si Kirina na lumipat ng 500 metro sa kanyang alas 2, kung saan maaari siyang kumuha ng mataas na lugar sa mas mataas na lugar. Mula doon, makakapagbigay siya ng overwatch at masakop ang pangunahing puwersa ng pag-attack,
habang pinipili ang mga mababang legion. Sa kabila ng hindi niya gusto kay Lina, sumunod si Kirina at lumipat sa bagong posisyon. Matapos matagumpay na sirain ang mababang unit, iniulat ni Kirina ang target pababa at inilipat ang kanyang platon palabas. Gayunpaman, napansin ni Lina ang nag-iisang mababaw na nakatago sa direksyong tinatahak ni Kai at mabilis na sinuri ang mapa. Napagtanto niyang dumiretso si Kai sa isang wetland at sinubukan siyang bigyan ng babala, ngunit huli na ang lahat. Dahil sa kawalan ng kamalayan sa mapa, natigil si Kai at napapikit siya na humahantong sa kanyang biglaang pagkamatay. Pagkatapos ng misyon, pinasalamatan ni Lena ang lahat para sa kanilang mga pagsisikap at humingi ng paumanhin para sa pagkamatay ni Kai, na sinisisi ang kanyang sarili dahil sa hindi niya nakuha ang mga detalye ng mapa sa oras. Ngunit bago siya makatapos, si Deo, isa pang pangalawang tenyente na kilala bilang Laughing Fox, ay galit na pinutol siya. Naisip niya na ang pagkamatay ng 86 ay mga numero lamang na makalimutan ni Lena sa oras na umuwi siya para sa hapunan. Wala silang oras para sa kanyang kasalanan o pakikiramay, nawalan lang sila ng isang kasama at hindi na maibabalik ng kanyang damdamin si Kai. Sinubukan ni Lina na tumugon, ngunit nagpatuloy si Theo na nagsasabi na hindi tulad ng Alba, ang 86 ay talagang nagmamalasakit sa kanilang mga kasama. Kung tunay na nagmamalasakit ang Alba, hindi nila itinulak ang 86 sa isang digmaan kung saan sila ay namamatay na parang mga disposable na kasangkapan. Hindi sila nag-aaway dahil gusto nila ito lang ang kamay na hinarap sila, ikinulong sa labas ng lungsod at pinilit na lumaban. Sinisisi ni Theo ang Alba sa milyon-milyong buhay na nawala sa nakalipas na 9 na taon at sinabihan si Lena na huwag magpanggap na nagmamalasakit siya ngayon, kapag hindi man lang siya nag-abalang itanong ang kanilang mga tunay na pangalan. Napaiyak si Lina dahil alam niyang tama si Theo. Ang kanyang kabaitan ay hindi magically ayusin ang mga bagay para sa 86. Naiinis si Theo at nang subukang pakalmahin siya ni Raiden, siniko siya ni Theo na inakusahan siyang ipinagtanggol si Lena, ang puting baboy. Nag-init ang mga bagay-bagay hanggang sa pumasok si Shin at pinasara si Theo, naiwan siyang walang choice kundi tumigil sa pag-ungol na parang bata. Pagkatapos ay sinabihan ni Raiden si Lina na mag-log off mula sa voice chat dahil walang sinuman ang nasa muod na makipag-usap. Si Lena, nagulat, humingi ng tawad at naputol. Pagkaalis niya, napalitan ng panghihinayang ang galit ni Theo. Inamin niya na wala siyang silbi dahil hindi niya matulungan si Kai at nakaramdam siya ng sama ng loob gaya ng Alba na kanyang hinama. Lalo na sa paghampas sa araw ng pagkamatay ni Kai. Nang sumunod na araw, ang squad ay kumulo at hinikayat nila si Theo na subukang ipahayag ang kanyang damdamin sa isang mas mahusay na paraan. Nagpapaalala sa kanya na lahat sila ay nagmamalasakit kay Kai at nasasaktan din sila. Nang maglaon ng gabing iyon, ipinagpatuloy ni Shin ang kanyang malupit na tradisyon. Inukit ang pangalan ni Kai sa kanyang personal mark fragment mula sa kanyang juggernaut. Habang ginagawa niya ito, inabot siya ni Lina. Bago ito, binisita niya si Annette. Naglalabas ng tungkol sa kung paano hindi niya mapigilang mag-alala tungkol sa 86. Sinabi ni Annette, sa kanyang karaniwang walang pakialam na estilo, kay Lena na tanggapin na lang na ang 86 ay parang mga unit sa isang strategy game. Tulad ng Company of Heroes are disposable at replaceable. Iminungkahi niya kay Lena na magpakasawa sa ilan sa mga perks ng buhay sa lungsod, tulad ng pagtrato sa sarili sa puding at hayaan na lang ito. Ngunit hindi ito kayang bitawan ni Lena. Iginiit niya na gusto niyang makita ang 86 bilang mga tao, hindi lamang mga asset ng digmaan. Hindi kumbinsido si Annette. Ipinunto niya na kung talagang nakikita sila ni Lena bilang mga tao, tinanong niya ang kanilang mga pangalan sa simula pa lang. Ang mga salita ni Annette ay nananatili kay Lena, at nang gabing iyon, naglakad-lakad siya sa sementeryo ng mga nasawing sundalo ng Republika. Noon niya naisipang kontakin si Shin. Humingi siya ng paumanhin para sa lahat ng nangyari noong nakaraang araw, pati na rin sa lahat ng hindi pagkakaunawaan sa nakaraan. Sinusubukang gumawa ng isang tunay na koneksyon, muling ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Shin. At hiniling sa kanya na ibahagi ang tunay na pangalan ng mga miyembro ng Spearhead Squad. Nag-alinlangan si Shin noong una, ipinaliwanag na ang pagiging masyadong malapit sa kanilang mga prosesor ay isang mapanganib na laro para sa mga humahawak. Gagawin nitong halos imposibleng pangasiwaan ang kanilang hindi maiiwasang pagkamatay. Ngunit pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya at inilista ang mga pangalan ng 20 natitirang 86 na miyembro, kabilang si Kai, na kilala ni Lina sa kanyang codename, Curseblood. Tahimik na nakinig si Lina, hinihigop ang bigat ng bawat pangalan, na pagtantong hindi lang sila walang mukha ng mga sundalo. Nang matapos si Shin, nagpasalamat si Lina sa kanya, at tinanong kung maaari niya itong tawagin sa kanyang unang pangalan. Si Shin, na naglalayo pa rin, ay nagpasya na manatili sa pagtawag sa kanya sa pamamagitan ng kanyang singsing. Major. Pagkatapos ay nakarinig si Lina ng ingay at tinanong si Shin kung ano ang kanyang ginagawa. Sinabi niya sa kanya na inukit niya ang pangalan ni Kai sa isang fragment ng kanyang juggernaut.
Ipinaliwanag niya na dahil walang maayos na libingan ang 86, nakipagkasundo ang una niyang unit. Iukit nila ang mga pangalan ng kanilang mga nahulog na kasama sa mga piraso ng kanilang mga juggernauts, at dadalhin sila ng mga nakaligtas hanggang sa makarating sila sa kanilang huling hantungan. Si Shin ang huling nakaligtas sa unit na yon, kaya ipinagpatuloy niya ang tradisyon sa Spearhead. Nakaramdam ng guilt si Lina. Alam niyang 5 taon na itong ginagawa ni Shin, at nasaksihan niya ang pagkamatay ng 561 tao, kasama na si Kai. Naalala ni Shin ang bawat isa dahil dinadala niya ang bigat ng kanilang mga pangalan hanggang sa katapusan ng kanyang paglalakbay. Humingi muli ng tawad si Lina at nagtanong kung maaari ba siyang humingi ng tawad sa iba pang grupo. Walang sabi-sabi, ikinonekta ni Shin si Lina sa iba pang grupo. Hinayaan siyang magsalita sa kanila habang sinusubukan niyang itulay ang dibisyon sa pagitan niya at ng 86. Habang naglalakad pa uwi si Lina, kaswal niyang tinanong si Shin kung ano ang ginagawa ng kanyang kapatid sa mga araw na ito. Shin, walang pinapalampas. Nagsasabi sa kanya na si Xiaorui ay namatay 5 taon na ang nakakaraan na tipikal na trahedya na bagay sa backstory ng anime. Mabilis na humingi ng paumanhin si Lina na medyo nahihiya sa pagpapaalala nito. Sa paglipat, sinundan niya ang isang naunang tanong tungkol sa kung ano ang planong gawin ni Shin sa sandaling umalis siya sa hukbo. Inamin ni Shin na wala siyang partikular na gustong gawin, ngunit may kailangan siyang gawin. Kailangan niyang mahanap si Xiaorui, na hinahanap niya sa nakalipas na 5 taon. Sa ibang araw, si Lina ay bumalik sa tungkulin na namumuno sa Spearhead Squad sa labanan. Nagtataka, tinanong niya si Shin kung paano niya laging alam kapag papalapit na ang Legion. Ngunit bago niya maipaliwanag, ang kanilang koneksyon ay nagsimulang maputol. Sinabi sa kanya ni Shin na i-disconnecta mula sa kanyang para-raid dahil ang Legion ay nag-deploy ng maraming Black Sheep unit sa pagkakataong ito, kaya masyadong mapanganib na manatiling nakasynchronize. Si Lena, na hindi pamilyar sa kung ano ang itim na tupa, ay tumangging putulin ang koneksyon. Iginiit na kailangan niya ito upang obserbahan ang larangan ng digmaan. Dinalaan lang siya muli ni Shin at binilisan ang takbo patungo sa Legion. Biglang napuno ng static ang para-raid ni Lena, pero hindi lang ingay, nakakakilabot na halo ng boses, sumisigaw at nagmamakaawa bago mamatay. Si Lena ay nabigla, nalulula sa hirit ng mga tortured na iyak. Sumisigaw siya, hindi marinig si Shin na sinusubukan siyang abutin. She finally snaps out of it nang marinig niya ang boses ni Kai, nagmamakaawa na huwag mamatay. Maya-maya, pabalik sa bahay, hindi na natinag ni Lina ang boses ni Kai. Nakaupo siya sa kanyang kama, nanginginig pa rin, at sinusubukang magsulat sa kanyang notebook. Ngunit nang abutin na niya ang kanyang para-raid, muli siyang tinamaan ng mga tinig na bumabaha sa kanyang sentido at binaluktot ang lahat ng nasa paligid niya. Nagpanik siya, nakikiusap na huminto ang mga boses hanggang sa mawala na sa boses ni Kai ang kaguluhan, pinapakalma siya nang bumalik sa normal ang lahat. Sa labanang iyon, narinig din ni Shin ang mga boses. Ang dahilan kung bakit naririnig sila ni Lina ay dahil nag-livestream si Shin ng kanyang data ng sensor sa pamamagitan ng para-raid. Pag-ugnay ng kanilang mga pandama. Hindi napigilan, sumugod si Shin sa mga linya ng kalaban, pinasabog ang Legion. Si Raiden, nang marinig ang pagsigaw ni Lina sa pamamagitan ng para-raid, ay hindi maiwasang makiramay. Naririnig din niya at ng iba ang mga boses kapag nakasabay kay Shin. Nang malapit nang mag-disconnecta si Shin kay Lina, muling nabasag ang boses ni Kai. Natigilan ang squad sa katawan ni Kai, at nasunog si Juggernaut, kaya paano ito naging posible? Kahit papaano, kinuha siya ng Legion at ginawa siyang isa sa kanilang mga unit ng Growlf. Mabilis na natukoy ni Shin kung sinong Growlf si Kai at inutusan si Kirina na ilabas ito. Maya-maya, binanggit ni Raiden kay Shin na nalulungkot ang squad dahil hindi sila tinatawagan ni Lina, nakangiti. Sumagot si Shin na karamihan sa mga humahawak ay hindi na bumabalik pagkatapos marinig ang mga boses na yon, at umalis. Pero noon lang, tinawagan ulit ni Lina si Shin, na ikinagulat ni Raiden na hindi siya bumitiw. Humingi ng paumanhin si Lina sa kanyang kinikilos nang marinig ang mga boses at tinanong si Shin kung ano ang mga yon. Ipinaliwanag ni Shin na sila ang mga tinig ng mga patay na nananatili pa rin sa mga multo ng Legion. Sa wakas, naunawaan ni Lina kung paano laging nararamdaman ni Shin ang paglapit ng Legion. Narinig niya ang mga boses kahit sa kanyang pagtulog. Kahit na hindi niya palaging matukoy ang eksaktong lokasyon nila, nasanay na siya sa paglipas ng panahon. Pagkatapos ay binanggit ni Shin na naniniwala ang Republika na matatapos ang digmaan sa loob ng 2 taon. Kinumpirma ito ni Lena na nagsasabi na ang mga Central Processing Unit ng Legion ay ginawang modelo ayon sa utak ng tao na magsasara pagkatapos ng halos 2 taon. Ngunit itinuro ni Shin na maaari lamang palitan ng Legion ang kanilang mga processing unit bago sila mag-expire, gamit ang mga mapagkukunan na kanilang na-scavenge mula sa larangan ng digmaan.
Kasama dito ang mga utak ng tao na naiwan, na nangangahulugang ang Legion ay karaniwang nire-repurposing ang isip ng tao para sa kanilang sariling mga ranggo. Natakot si Lena nang malaman na napanatili ng ilang unit ng Legion ang mga boses at alaala ng mga patay. Near-replay ang kanilang mga huling sandali ng itim na tupa na nakatago sa gitna ng mga puting tupa. Ngunit dahil mas karaniwan na ngayon ang Black Sheep kaysa dati, malungkot na hinulaan ni Shin na matatalo sila sa digmaan. Ang Legion ay maaaring walang katapusang palitan ang kanilang nahulog sa mga unit na ito, ngunit ang 86 ay hindi maaaring gawin ang parehong dahil sila ay tao. Karamihan sa 86 ay patay na, at ang mga natira ay karamihan ay mga bata na ipinadala rin sa mga frontline. Hindi magtatagal bago silang lahat ay nabura. Nang mangyari iyon, napaisip si Shin, handa bang lumaban ang Alba? Ang Republika ay maling akala, iniisip na ang bawat 86 ay may kaparehong swerte kay Shin, ngunit ang katotohanan ay mas madilim. Maraming mga itim na tupa ang maaari lamang sumunod sa mga simpleng utos, ngunit ang mga pastol ay maaaring mag-isip ng nakapag-iisa at mga siwa. Naririnig din sila ni Shin, at alam niyang may nagkukubli malapit sa unang combat ward. Napahawak siya sa bulsa ng dibdib niya habang nagsasalita. Si Lena, na determinadong tumulong, ay nangakong gagawin ang lahat ng kanyang makakaya upang pag-aralan ang kaaway, bumuo ng mga estratehiya, upang lipulin sila bago lipulin ng Legion ang 86. Sinabi niya kay Shin na gusto niyang mabuhay silang lahat. Si Shin, na kinikilala ang kanyang pasya, ay sinabi lamang, tumaya, at binati siya ng magandang gabi. Ang digmaan ay nagpapatuloy, at ang mga bagay ay mukhang hindi maganda. Isa sa mga processor, na kilala bilang Burnt Tail, ay na-corner ng Legion. Humihingi siya ng tulong sa 6th Platoon, ngunit masyado silang abala sa pagharap sa sarili nilang gulo. Si Dia, ang bida, ay sumugod upang tulungan siya. Ngunit bago siya makarating doon, isang kuyog ng Legion na self-propelled na mga mina ang kumakapit sa kanyang juggernaut at sumabog, na nag-aalis sa kanya ng tuluyan sa laro. Nang wala na si Dia, napagtanto ni Burnt Tail na siya ay nag-iisa, at walang backup na darating. Dahil sa ayaw niyang maging isa sa Legion, binibigyan niya ang sarili ng Victory Royale sa pamamagitan ng pagkitil sa sarili niyang buhay. Pinapalabas ang kanyang utak upang maiwasang maging isang makinang walang isip. Pagkatapos ng labanan, pumunta si Shin para tingnan ang juggernaut ni Dia. Niradyo niya si Lena, na hinihiling sa kanya na putulin ang kanyang koneksyon sa para-raid dahil ayaw niyang makita niya kung ano ang susunod. Ngunit tumanggi si Lena, iginiit na ito ang pinakamaliit na magagawa niya bilang kanilang handler. Si Shin, determinadong tiyakin na si Dia, ay hindi magiging isang Legion, inilabas ang kanyang baril at binaril si Dia sa ulo, na sinisira ang kanyang utak. Biglang, narinig ni Shin ang boses ni Shiri, nag-trigger ng isang masakit na flashback. Sa isip niya, bumalik siya sa araw na sinakal siya ni Shiri, sinisisi si Shin sa pagkamatay ng kanilang mga magulang. Ang alaala ng galit na mukha ng kanyang kapatid ay bumabagabag sa kanya, habang papalapit ang unit ni Shiri sa Legion. Sinubukan ni Shin na itutok ang kanyang baril sa unit ni Shiri, ngunit siya ay paralisado, hindi magawang hilahin ang gatilyo, nawala sa imahe ng galit ni Shiri. Salamat po. Samantala, nagtungo si Lena upang iulat ang dalawang nasawi kay General Carl Stoll. Humihiling siya ng pahintulot na palawigin ang saklaw ng kanilang artilerya upang magbigay ng suporta para sa spearhead mula sa likuran, umaasa na mabawasan ang mga kaswalti sa hinaharap. Ngunit pinatigil siya ni Carl Stoll ng walang tigil. Sa halip, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa isang bagong misyon para sa Spearhead Squad. Kinumpirma ng Republika na ang Legion ay nag-set up ng bagong operational base malapit sa mga frontline, at gusto niyang alisin ito ng Spearhead sa lalong madaling panahon. Tinanong ni Lena kung maaari ba muna silang makakuha ng mga kapalit, ngunit hindi siya pinansin ni Carl Stoll, sinabing walang oras na dapat sayangin. Kailangang kumilos na ang squad o magsisi sila sa huli. Nabigo ngunit walang ibang pagpipilian, pumayag si Lena na magpatuloy sa misyon. Mamaya ng gabing iyon, ipinaalam ni Lena sa Spearhead ang kanilang mga bagong order. Humihingi siya ng paumanhin para sa kakulangan ng mga kapalit at mga biro na walang mga taktikal na nukes upang i-back up ang mga ito. Pinutol ni Shin, sinabi na alam na nila ang tungkol sa base ng Legion at pinaghihinalaan na ito ay isang bitag. Makalipas ang mga araw, ang Spearhead Squad ay tumungo para sa kanilang misyon, alam na alam nilang isa itong setup. Pinaalalahanan ni Shin ang lahat na ang base ay isang pang-aakit lamang, at dapat silang maging handa sa mga ambush na nagtatago sa paligid. Simple lang ang plano. Hikayatin ang Legion sa bukas, pagkatapos ay ipalabas sa ika-4 na platoon ang isang barrage ng firepower. Habang sinisimulan ng squad ang kanilang pag-atake, mabilis na pumunta sa timog ang mga bagay. Ibinunyag ng mga ambush ang kanilang sarili, at lumalabas na mayroon silang bagong trick sa kanilang manggas. Ilang uri ng kakaibang long-range artillery cannon na nagsisimulang pumili ng mga processor sa kaliwa at kanan. Ang squad ay nagsisimulang mawalan ng mga tao ng mabilis.
At si Lena, na sinusubaybayan ang labanan, ay pinag-aralan ang posisyon ng sandata, ngunit hindi makahanap ng isang paraan mula sa gulo. Nagsimula ang gulat nang mapagtanto niyang nalulula na sila. Sa gitna ng kaguluhan, biglang natanaw ni Shin ang mukha ni Shiri. Nagulat siya sa una, ngunit pagkatapos ay napangiti siya, isang nakakagambalang halo ng nostalgia at pait. Samantala, si Lena, nang makita ang pagtaas ng tubig laban sa kanila, ay galit na tinawag ang misyon at inutusan ang pangkat na umatras. Siya ay nanginginig at nangakong mangunguna sa mas maraming tauhan. Nangako na pinaplano ni Carl Stoll na magpadala ng mga reinforcement sa lalong madaling panahon. Ngunit si Shin, palaging ang realista, ay nagsasabi sa kanya na ang lahat ng ito ay cap. Walang darating na kapalit. Ang Republika ay hindi magpapadala ng sinumang bago hanggang sa ang kasalukuyang squad ay ganap na nalipol. Sinusuportahan siya ni Raiden, na nagpapaliwanag na ang Republika ay walang intensyon na palabasin ang sinuman sa 86th Sector. Gumagawa sila ng walang laman na mga pangako na palayain sila pagkatapos ng 5 taon ng pagpapalista, ngunit isa lamang itong kasinungalingan. Natigil sila sa pagbawi ng mga kuha mula sa Legion hanggang sa ang bawat isa sa kanila ay patay na. Ayaw maniwala ni Lena, pilit tinatanggap ang brutal na katotohanan. Ngunit inilalatag ito ni Raiden. Natatakot ang Republika na kung mabuhay ang sinuman mula sa 86th Sector, babalik sila at magsisimula ng rebelyon. Kaya, patuloy nilang ipinapadala sila sa mga misyon ng pagpapakamatay sa unang combat ward, kung saan halos garantisadong mamamatay sila. Sa wakas ay nag-click ito para kay Lena, hindi ipinapadala ng Republika ang 86 sa mga frontline upang protektahan ang Alba. They send them to die. The realization hit Lena hard, and her voice trembles as she processes the weight of it all. She asks if the Spearhead Squad know this all along, and they confirm they did. Alam na nila sa simula na walang sinumang pumunta sa larangan ng digmaan ang babalik. Ito ay isang malupit, bukas na lihim sa 86, isa na kanilang tinanggap bilang bahagi ng kanilang malungkot na katotohanan. Bumalik si Shin mula sa pagkolekta ng mga tag ng kanyang nahulog na mga kasama, ngunit may problema. Hindi niya mahanap ang isa sa mga Juggernauts at sinabi kay Raiden ang tungkol dito. Si Raiden, na sinusubukang pigilan ang kanyang kaibigan mula sa pag-ikot, ay sinabi kay Shin na hindi niya ito kasalanan. Isang maliit na ngiti ang ginawa ni Shin, ngunit malinaw ang bigat ng kanilang pagkatalo. Lumipas ang ilang araw habang naghihintay ang squad ng mga bagong order para ipagpatuloy ang kanilang misyon. Tinalakay ni Raiden at Shin ang mga kamakailang nasawi, at malungkot na hinuhulaan ni Shin na malapit nang bumagsak ang Republika. Gayunpaman, naniniwala siyang lalaban si Lina bago mangyari iyon. Kaswal ding sinabi ni Shin na nahanap na niya si Shiri, ibig sabihin, natagpuan din siya ni Shiri at pupunta siya para sa kanya. Para kay Shin, talagang magandang balita iyon, ilang taon na niyang hinahanap si Shiri. Pero alam niyang hindi gaanong pinalad ang iba. Tinanong niya si Raiden kung ano ang kanilang gagawin tungkol dito, at sinabi ni Raiden, tapat gaya ng dati, nasusundan nila si Shin hanggang sa wakas. Napangiti si Shin, pinahahalagahan ang walang patid na suporta ng kanyang kaibigan. Bumalik sa lungsod, si Lina ay gumagawa ng sarili niyang paghuhukay. Nahanap niya ang mga espesyal na order para sa misyon ni Spearhead, at lumubog ang kanyang puso. Ang target ay malalim sa teritoryo ng Legion. Ang tagal ng misyon ay minarkahan, walang limitasyon, at walang suporta kahit isang Predator missile para i-back up sila. Ang masama pa nito, kung aatras sila, masisira agad sila. Napagtanto ni Lena na ang lahat ng sinasabi sa kanya ng pangkat ay totoo, na ipinapadala sila ng Republika sa isang misyon ng pagpapakamatay. Galit, pinuntahan niya si Annette, umaasang humingi ng tulong, ngunit tinalikuran siya ni Annette na nagsasabing wala silang magagawa. Si Lena, nabigo, ay sumimangot kay Annette upang ihinto ang pag-arte na parang isang nerbiyosong pangunahing karakter na nag-iisip na wala silang kapangyarihan. Gumanti si Annette at sinabihan si Lena na itigil ang pag-arte na parang inosente siya kapag may kasalanan din siya. Dinala niya si Lena sa bintana at itinuro ang bahay ng kanyang kapitbahay. Na nagsisiwalat na ang mga kapitbahay ay dating mga siyentipiko na nagtrabaho sa pangkat ng pananaliksik ng kanyang ama. Ang kanilang mga pamilya ay malapit, ngunit ang mga bagay ay nagbago nang magsimula ang digmaan dahil ang mga kapitbahay ay 86. May 2 lalaki, isang mas matanda, isa sa kanyang kaedad, at dati silang pumapasok sa isang paaralan at naglalaro ng magkasama. Ngunit nang mapaalis ang 86, sinimulan ng kanyang mga kaklase na binubuli si Annette dahil sa pagiging kaibigan nila. Gusto niyang tulungan ang kanyang 86 na kaibigan, ngunit nang gusto nitong magpatuloy sa paglalaro, tinanggihan niya ito at nag-away sila. Nang iminungkahi ng kanyang ama na tulungan nila ang mga kapitbahay, tumanggi si Annette at, sa kanyang mga salita, sinira niya ang 86 na iyon. Sinamahan ito ng kanyang ama at kinabukasan, nawala ang lahat ng kanilang mga social credit sa kanilang mga kapitbahay at ipinadala sa pinakamalapit na kampo ng muling pag-aaral.
Sinubukan ni Annette na bigyang katwiran ang kanyang mga aksyon. Sinabi na siya ay isang bata pa lamang at wala siyang magagawa, ngunit ang pagkakasala ni Lena ay tumatama sa kanya ng husto ngayon. Inakusahan niya si Lena na nagpapanggap na mabuting tao kapag siya ay naging kasabwat noon pa man. Babalik kami agad. Dinala ni Annette si Lena sa isang lumang research room at ipinaliwanag na may kakaibang kapangyarihan ang mga kapitbahay na maibabahagi nila ang kanilang mga iniisip at nararamdaman ng hindi nagsasalita. Ipinakita niya kay Lena ang kagamitan na ginamit nila upang subukan at mag-eksperimento sa kapangyarihang ito. Nagsimula ang lahat na parang isang laro, ngunit nang malaman ito ng militar, pinagawa nila ang ama ni Annette ng isang kagamitan sa komunikasyon na ginagaya ang kakayahang ito. Ang resulta ay ang mga para-raid device na ginagamit nila ngayon. Ibinalik ito ni Annette kay Lena, nagtatanong kung alam niya kung ilang 86 ang kailangang mamatay para maperpekto ang teknolohiyang ito, sinusubukang ibalik ang pagkakasala sa kanya. Nang maglaon, sinabi ni Lena kay Shin na tumakas para hindi siya mamatay sa misyon. Ngunit si Shin na palaging pragmatic ay nagsasabi sa kanya na lahat ay namamatay sa kalaunan. Iginiit niya na siya at ang kanyang mga kasama ay hindi pupunta sa misyon na mamatay. Tinatahak nila ang landas tungo sa kanilang tunay na kalayaan. Dagdag pa, biro niya, mayroon silang plot armor, kaya magiging maayos sila. Si Lena, desperado, ay nagmakaawa sa kanya na huwag lumaban, ngunit alam niyang kailangang magpatuloy si Shin. Masasabi niyang nasasaktan siya, kahit malamig ang tawa nito sa tuwing pinag-uusapan niya si Shiri. Sa kaibuturan niya, ayaw niyang kalabanin ni Shin si Shiri, kahit na bahagi na siya ngayon ng Legion. Gayunpaman ay determinado. Si Shiri ay isang pastol, at walang paraan na pabayaan siya ni Shin. Sinabi niya kay Lena na hindi na niya kailangan pang subaybayan o kontakin sila. Ayaw niyang marinig nito ang huling sinabi ni Shiri. Tinamaan ito ng husto kay Lena, at napagtanto niyang malapit na niyang mawala ang kanyang Puki beer. Siya collapsed sa tabi ng kanyang desk, wasak. Sinabi sa kanya ni Shin na bibilhin niya at ng Spearhead Squad ang Republika sa pamamagitan ng pagkuha ng isa sa mga pastol ng Legion, at kailangang mabuhay si Lena hanggang doon. Kinabukasan, ang mga natitirang miyembro ng Spearhead Shin, Raiden, at ang 3 pangalawang tenyente ay naghahanda na umalis sa unang ward para sa kabutihan. Nagpaalam sila kay Lev, sa mekaniko, at sa mga watawat na naiwan. Si Lev, ang matandang lalaki, ay nagbigay sa kanila ng ilang paalam, at umakyat sila sa kanilang mga juggernauts. Isinasama si Fido sa pagsakay habang sila ay humarap sa anumang susunod na mangyayari. Noong ika-28 ng Setyembre, nakatagpo ng Spearhead Squad ang Black Sheep, at hindi nagtagal para mahanap ni Shin si Shiri. Ang pagkilala ay agad na pinuntahan ni Shari si Shin, at nagpalabas ng galit na sumisigaw na ikinagulat ng iba pang pangkat. Pero ngumiti lang si Shin, parang hinihintay niya ang sandaling ito. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na magtago sa kabubatan, kung saan hindi sila makikita ng Legion. Si Raiden, nag-aalala, ay nagtanong kung ano ang plano ni Shin, at sinabi ni Shin na maabutan niya sila pagkatapos niyang alagaan si Shiri. Masama ang pakiramdam ni Raiden, na sana ay humingi ng tulong si Shin, ngunit nagpasya siyang itigil ang iba pang unit ng Legion, habang nakikipag-usap si Shin sa kanyang kapatid. Habang nagpaputok ang Legion, sinabihan ni Raiden si Shin na bumalik ng ligtas. Nahanap ni Shin ang lokasyon ni Shiri, at si Shiri ay agad na nag-goblin mode na nagpaputok sa kanya. Iniiwasan ni Shin ang mga shot at counter, ngunit ang kanyang mga pag-atake ay halos hindi nakakagalaw sa unit ni Shiri, ang dinosaurya, na mas malakas kaysa sa karaniwang mga unit ng Legion. Nag-aalala ito kay Shin, ngunit tumanggi siyang umatras. Sinubukan ng isa pang kalapit na unit ng Legion na atakihin si Shin, ngunit winasak muna ito ni Shiri na gusto niyang si Shin ang mag-isa. Tumawa si Shin, ganoon din ang pakiramdam kay Shiri. Personal ito, silang dalawa lang. Samantala, ang iba pa sa pangkat ay nakikipaglaban pa, ngunit ang mga bagay ay nagiging tensyonado. Naubusan ng amo si Theo at tumawag ng takip habang nagre-reload siya, na ikinabahala ng lahat na baka maubusan sila sa lalong madaling panahon. Biglang nakipag-ugnayan si Lena kay Raiden at hiniling na gamitin ang kanyang kaliwang mata. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang bumaba ang mga artilerya na naglalabas ng ilan sa Legion. Na-access ni Lena ang visual feed ni Raiden upang matukoy ang mga target at mag-alok ng suporta sa apoy, humihingi ng paumanhin para sa kanyang late na pagdating. Si Raiden, gayunpaman, ay asar dahil ang paggamit ng kanyang mata para sa ibinahaging visual na data na tulad nito ay mapanganib na maaari itong maging sanhi ng pagkabulag sa mga humahawak. Pero walang pakialam si Lena. Ang pagkabulag ay hindi instant at sawa na siya sa kalokohan ng Republika. Kung hindi sila makikinig sa katwiran, gagawin niya ang lahat para suportahan ang squad. Kanina, pumunta si Lena kay Annette para humingi ng tulong sa pag-access sa artillery control system at pag-synchronize ng vision.
Si Annette, bitter pa rin, noong una ay tumanggi, ngunit hindi umaatras si Lena. Hinarap niya si Annette, tinanong kung ang lalaking iniwan niya ay si Shin. Natigilan si Annette, nagulat nang marinig ang pangalan niya. Sinabi sa kanya ni Lena na si Shin ay nasa kanyang unit at ang kanyang personal na pangalan ay Undertaker. Ipinakita pa niya kay Annette ang isang sketch na ginawa niya sa mukha ni Shin. Si Annette, salungat at balisa, ay hindi alam kung tutulong o hindi. Pero binigyan siya ni Lena ng ultimatum. Tulungan mo siya ngayon o iwanan si Shin sa ikatlong pagkakataon. Napagtanto ni Annette na hindi nakikialam si Lina at tinawag siyang demonyo. Pumayag naman si Lina, pareho silang demonyo. Bumalik sa larangan ng digmaan, tinanong ni Lena si Raiden kung nasaan si Shin, at sinabi ni Raiden sa kanya na nakakulong si Shin sa pakikipaglaban kay Shiri na tinutupad ang kanyang tunay na layunin, na dahilan upang hindi na niya marinig ang mga boses ng mga patay. Habang tumatagal ang labanan sa pagitan ng magkapatid, kakaibang kasiyahan ang naramdaman ni Shin. Siya ay nagmamanyobra sa mga puno, ginagamit ang mga ito bilang takip upang tumalon papunta sa dinosaurya, hinahampas ito gamit ang mga talim ng kanyang juggernaut. Pinaputukan niya si Shiri, ngunit ang kanyang mga putok ay napigilan ng isang likidong micro-machine shield na napalitan ng mga bisig, hinawakan ang juggernaut ni Shin at itinapon ito sa isang tabi. Pinuputol ang kanyang koneksyon sa para-raid sa proseso. Ang iba pang mga itim na tupa ay nagsimulang umatras, na nagbibigay sa natitirang bahagi ng spearhead ng sandali upang makahinga. Ngunit pagkatapos ay napansin nila ang offline na katayuan at gulat ni Shin, sinusubukang makipag-ugnayan sa kanya. Sa pamamagitan ng visual feed, nakita nila si Sherry na papalapit kay Shin at Scramble para malaman kung ano ang gagawin. Hiniling ni Lina kay Kiruna na magbigay ng gabay sa terminal upang maihulog niya ang artilerya sa posisyon ni Shiri. Nagdadalawang isip ang iba sa takot na matamaan din niya si Shin, ngunit iginiit ni Lina na may plano siya. Sa pagtitiwala sa kanya, sumunod si Kirina. Samantala, si Shiri, na ngayon ay nakaharap kay Shin, ay nagsimulang magsalita tungkol sa kung gaano karupok ang juggernaut ni Shin at kung paano siya nagpigil sa kanilang laban. Sinabi niyang ayaw niyang masaktan si Shin at nangako siyang hihingi ng tawad sa lahat mamaya. Sa ngayon, masaya lang siya na kasama niya ulit si Shin, tulad ng dati. Nag-rumble siya tungkol sa pagbabasa muli ng Shin the Lore of Hollow Knight, ngunit para magawa ang lahat ng iyon, kailangan muna niyang alisin ang katawan ng tao ni Shin. Habang naghahanda si Sherry na kumilos, iniangkla ni Kirina ang kanyang juggernaut sa dinosaurya. Inilipat ni Shiri ang atensyon sa kanya, ngunit pagkatapos ay napansin niya ang isang missile na bumababa sa kanila. Dahil sa pagkataranta, napagtanto ni Shiri na hindi niya hahayaang masaktan si Shin, kaya ginamit niya ang juggernaut ni Kiruna para paalisin ang juggernaut ni Shin mula sa kapahamakan, na nangakong protektahan si Shin sa lahat ng paraan. Dinala nito si Shiri sa isang pangitain kung saan paulit-ulit niyang inuulit ang parehong panata sa isang batang babae sa likod niya na nagsasabing mahal niya si Shin. Tinanong ng dalaga kung bakit gusto niyang saktan si Shin kung mahal na mahal niya ito. Lumingon si Shiri at nakita si Shin na nakahiga sa likod ng babae at siya ay bumagsak, nalilito. Sinampal siya ng babae na nagpabalik sa kanya sa realidad nang tumama ang misil. Sa kabutihang palad, ang misil ay isang dod at namamahala lamang upang masugatan ang dinosaurya nang hindi ito ganap na sinisira. Ngunit hindi umaatras si Shiri, at alam ng Spearhead Squad na kailangan nilang kumilos ng mabilis. Sinisikap nilang gisingin si Shin, pinapanood ang kanyang para-raid na kumikislap on at off. Sa wakas ay dumating si Shin nang marinig niya ang boses ni Shiri. Sa sobrang gulat, pakiramdam niya ay sinasakal na naman siya ni Shiri. Sinisisi siya sa pagkamatay ng kanilang mga magulang. Hindi mapigilan ni Shin na makita ang galit na mukha ni Shiri, kumbinsido na hindi pa rin siya pinapatawad ng kanyang kapatid. Pinutol ang boses ni Lina na nagsasabi kay Shin na oras na para ipahinga si Shiri. Sinabunutan ni Shin ang sarili, pinaputok ang kanyang juggernaut sa huling pagkakataon. Siya lunges sa dinosaurya, handa na upang tapusin ito. Sinubukan ni Shiri na humarap gamit ang kanyang likidong micro-machine na mga braso na umabot upang hawakan si Shin. Ngunit si Shin, determinado, ay nagsabi ng kanyang paalam at pinasabog si Shiri. Sa kanyang mga huling sandali, ginugunita ni Shiri ang mga lumang araw. Napagtanto niyang hindi na siya kailangan ni Shin at hinawakan ang mukha nito sa huling pagkakataon, humihingi ng tawad. Nagulat ito kay Shin na lumapit sa kanya, ngunit huli na ang lahat. Ang dinosaurya ay sumabog at nasusunog, at si Shin ay tumalon pabalik, pinapanood itong bumaba. Sa sobrang kalungkutan, sa wakas ay naalala niya ang masayang mukha ni Shiri at ang lahat ng magagandang pagkakataon na mayroon sila. Napahagulgol si Shin, umiiyak habang bumabalik ang mga alaala. Tahimik na nanonood ang kanyang mga kasama habang nasusunog ang unit ni Shiri at nagdadalamhati si Shin sa kanyang kapatid. Pagsapit ng madaling araw, tapos na ang labanan, at ang muod ay lumipat sa isang malungkot na kalmado. Kontento ang squad sa kinalabasan. Alam nilang ginawa nila ang dapat nilang gawin.
Nakipag-ugnayan si Lina kay Annette, sinabing tapos na ang laban at ligtas si Shin salamat sa kanya. Ngunit pinaalis siya ni Annette, sinabing hindi siya ang nagligtas sa kanya, at umalis. Pagkatapos ay nag-send si Lina sa squad, pinasasalamatan sila sa kanilang pagsusumikap. Nagpasalamat din si Shin sa kanya, at nagsimulang makipag-chat sa kanya ang iba pang squad. Panunukso sa kanya dahil sa paglabag sa protokol ng militar. Kahit si Kierna ay pinupuri si Lina sa pagseryoso sa labanan, at lahat sila ay nagpapasalamat sa kanya sa pagliligtas ng kanilang buhay at pagtulong sa pagpapapahinga kay Shiri. Pagkatapos, pinag-uusapan ng squad ang tungkol sa paghahanap ng lugar para makapagpahinga at ayusin ang kanilang mga juggernauts bago magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Nagpaalam sila kay Lena, umaasang masusuportahan niya ang susunod na grupo gaya ng ginawa niya para sa kanila. Si Lena, na ayaw silang paalisin, ay sinubukang pigilan sila habang pinapanood niya ang mga signal ng mga ito na lumalayo sa kanyang radar. Tinitiyak nila sa kanya na pinipili nila ang landas na ito sa sarili nilang mga tuntunin, patungo sa isang bahagi ng mapa na minarkahan ng hindi alam. Si Lena, na iwang mag-isa, ay hindi alam kung ano ang gagawin sa sarili. Tumatakbo siya palabas, umiiyak sa kalsada habang pinapanood silang mawala. Ang Spearhead Squad ay nagsabi ng kanilang huling paalam at nag-offline, naiwan si Lena sa kanyang mga tuhod, na puno ng emosyon at luha. Ang Spearhead Squad ay patuloy na gumagalaw sa na-reclaim na teritoryo, isang host land kung saan wala nang nakatira. Sa kalaunan, nakatagpo sila ng isang matahimik na patlang ng bulaklak at nagpa siyang magpahinga. Ginagamit ni Raiden ang sandali para tanungin si Shin kung ano ang kanyang mga plano ngayong umalis na siya sa hukbo. Nagkibit balikat lang si Shin at sinabing wala siya. Nang maglaon ng gabing iyon, magkakasama silang lahat, nag-aalala at nagtatawanan tungkol sa kanilang mga nakaraang karanasan. Mukhang masayahin, lalo na si Shin, pati mga pabiro. Pero hindi maiwasan ni Raiden ang mag-alala. Maya-maya, si Shin ang unang nakatulog. At sa unang pagkakataon sa loob ng 9 na taon, mukha siyang mapayapa. Napansin ng kanyang mga kasama kung gaano siya kaganda ngayon. Mas malambot ang ekspresyon niya. At mas madalas siyang ngumiti. Nagkomento sila na si Shin ay tila nakatagpo ng kapayapaan sa wakas ngayong natupad na niya ang kanyang 5 taong layunin na mahanap si Shiri. Alam nilang lahat kung gaano karaming pinagdaanan ni Shin, ang kalungkutan ng makitang pumalakpak sa labanan ang kanyang mga kasamahan at ang bigat ng pagdadala ng kanyang sarili. Ngunit ang paglapit kay Lena at pagkakaroon ng pagkakataong magpaalam habang nabubuhay pa siya, ay tila gumaan ang bigat na iyon. Tahimik na binanggit ni Raiden na sa wakas ay nakakaramdam na ng kalayaan si Shin, ngunit nag-aalala rin ito sa kanya. Matagal nang tinukoy si Shin ng kanyang misyon, kaya't ngayon ay iniisip ni Raiden kung may natitira pa ba si Shin para magpatuloy siya. Sa umaga ng ika-14 na Oktubre, mas maagang nagising si Shin kaysa sa iba at tahimik na umalis. Nang magising ang squad at napagtantong wala na si Shin, nagsimula silang mag-alala. Kumalat sila, hinahanap siya, at kalaunan ay nakita nila siya, nakatayo sa harap ng isang unit ng Legion na nakaupo lang doon, tila hindi aktibo. Nataranta si Raiden at nagmamadaling humakbang sa pagitan ni Shin at ng Legion, nagtatanong kung ano ang ginagawa niya. Kalmadong ipinaliwanag ni Shin na ang unit ng Legion ay nasugatan at hindi isang banta. Sinabi niya kay Raiden na narinig niya itong tumatawag sa kanya mula noong nakaraang araw. Mula sa boses, napagtanto ni Shin na dati itong isa sa 86 bago ito kinuha ng Legion. Habang papalapit siya, sinabi ni Shin kay Raiden na sinasabi ng Legion na gusto nitong umuwi. Inilabas niya ang kanyang baril, handa na itong ipadala sa isang putok sa ulo. Kinabukasan, ang Spearhead Squad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay, ngunit malinaw na ang kanilang mga gamit ay nahihirapan. Ang isa sa mga juggernauts ay nakakabit sa isa sa mga bago ni Fido, at ang iba pang mga makina ay mukhang masyadong matalo para magpatuloy kasama si Fido. Habang tinatahak nila ang ilalim ng isang bangin, dahan-dahan nila itong binabantayan, na nagbabantay sa anumang banta. Pagkaraan ng ilang sandali ay nainip si Shin at tinanong si Anju kung sino ang nagpipilot sa juggernaut kung maaari silang lumipat ng lugar dahil wala siyang dalang babasahin at kailangan niyang gawin. Kapag nakapagpalit na sila ng mga pwesto, biglang kumilos si Shin. Pinutol niya ang mga linya na nagkokonekta sa juggernaut sa kariton na nagdadala ng iba pang pangkat. Tumama siya sa cliffside na nag-trigger ng rockslide na humaharang sa landas sa pagitan niya at ng kanyang mga kaibigan. Si Raiden, asar at nagpapanik, ay tumalon mula sa kariton at sinubukang habulin si Shin, ngunit ang mga bato ay naging imposible. Sa pamamagitan ng terror raid, sinabi ni Shin sa kanila na may unit ng Legion sa unahan na hindi nila maiiwasan, anuman ang kanilang gawin. Plano niyang kunin ito sa kanyang sarili, na sinasabi sa kanila na magtago sa kagubatan kung saan hindi sila mahanap ng Legion. Kung patuloy silang sumusulong, dapat silang makalayo sa kalaunan. Galit na galit ang kanyang mga kaibigan, ngunit wala silang magagawa sa sandaling iyon para pigilan siya.
Kalaunan ng gabing iyon, nakipag-ugnayan si Shin sa Legion. Siya ay mabilis at tumpak. Kumaskas sa mga linya ng kalaban, ngunit ang kanyang mga pag-atake ay halos hindi nakagawa ng dent sa Legion's lows. Nagsisimulang umatras ang lows at mabilis na napagtanto ni Shin na nagsiset up sila para sa isang ultra-long range na pag-atake ng kanyon. Kahit na ang kanyon ay nakaligtaan ng isang direktang pagtama, ang shockwave ay nagpapadala ng Juggernaut ni Shin na bumagsak sa lupa. Samantala, ang natitirang bahagi ng Spearhead Squad ay tumangging umupo nang walang ginagawa at nagpasya na sundan si Shin ng magkasama. Bumalik si Shin sa kanyang mga paa, ngunit biglang nagkaroon ng pangitain ng pastol na namumuno sa unit. Ang pastol, sa malamig at nakakatakot na boses, ay nagpahayag na papalakpak siya sa sinumang maglakas loob na banta sa prinsesa. Si Shin ay tinamaan ng baha ng mga alaala mula sa nakaraan ng pastol na nagpapakita kung paano siya naasimilasyon sa Legion noong panahon ng digmaan. Ang Shepherd ay patuloy na nagpapaputok, nagpapasabog ng sunod-sunod na mga putok ng kanyon kahit na inilabas ang ilan sa kanyang sariling mga lows sa proseso. Sinubukan ni Shin na bumangon, ngunit ang kanyang Juggernaut ay napinsala ng husto. Hindi makakilos, nataranta siya nang makita ang isang low na papalapit. Ang pag-iisip na maging bahagi ng Legion ay nakakatakot sa kanya at nagpasya siyang lumabas sa kanyang sariling mga kondisyon. Ngunit habang siya ay naghahanda na tapusin ito, dumating ang kanyang mga kaibigan, nagliliyab ang mga baril, sinusubukang ilihis ang atensyon ng low. Ang marinig ang kanilang mga boses ay nagbibigay kay Shin ng isang sandali ng kaluwagan, ngunit alam niya na sila ay higit sa lahat. Habang nagpapatuloy ang putukan, nagawa ni Alo na buksan ang Juggernaut hatch ni Shin, at ang mga self-propelled na mina ay nagsimulang dumami sa lugar. Ang squad ay patuloy na nagpapaputok, ngunit si Theo ay naubusan ng amo sa isang mahalagang sandali. Habang sinusubukang i-reload, ang ilan sa mga mina ay umabot sa kanya at sumabog na nasaktan siya ng husto. Sa kabila ng mahirap na sitwasyon, patuloy ang pagbaril ng kanyang mga kaibigan hanggang sa huli silang madaig ng kaaway. Isang araw bago ang lahat ng ito, binisita ni Lena ang base ng Spearhead sa First Ward. Habang ginalugad niya ang bakanting lugar, nakakita siya ng isang notebook na may nakalagay na note sa loob. Ang tala ay may drawing ng isang prinsesa ng baboy na may nakasulat na salitang YU sa ilalim ng isang bastos na tango mula sa squad. Sumulat din sila ng ilang taos-pusong mensahe at nilagdaan ang kanilang mga pangalan. Natagpuan ni Lena ang isang larawan ng squad na magkasama na nagpangiti sa kanya, ngunit ang kagalakan ay mapait. Alam niyang wala na sila, at habang hawak niya ang note, hindi niya napigilan ang kanyang mga luha. Bumalik sa larangan ng digmaan, si Shin ay nadulas sa isang panaginip. Sa loob nito, ginigising siya ni Shari bilang isang bata, malumanay na humihingi ng paumanhin sa pagtawag sa kanya hanggang sa labas. Itinaas niya ang isang bukas na libro, at sa pagbagsak nito, si Shari ay nagtransform sa isang kabalyero. Binuhat niya si Shin. Dinadala siya sa kanyang mga bisig na parang tagapagtanggol. Pagkatapos ng kaunting paglalakad, marahang ibinaba ni Shiri si Shin at sinabi sa kanya na hanggang dito na lang siya. Sinabi ni Shiri kay Shin na kaya niyang gawin ang natitirang bahagi ng paraan sa kanyang sarili pagkatapos ng lahat. May mga kasama siya ngayon. Tiniyak niya kay Shin na siya ay lumaki ng husto at hindi dapat hayaang magpabigat sa kanya ang mga alaala ng nakaraan. Pero isang alon ng kalungkutan ang nararamdaman ni Shin. Ayaw niyang umalis si Shiri. Si Shiri ay patuloy na lumalayo, hinihimok si Shin na alalahanin siya paminsan-minsan. Ngunit mamuhay ng malaya at makahanap ng kaligayahan. Sinusubukang habulin ni Shin ang kanyang kapatid, ngunit gaano man ito kabilis tumakbo, tila hindi pa rin ito lalapit. Natigil sa lugar, tinawag niya si Shiri, desperadong inaabot siya. Biglang bumukas ang mga mata ni Shin, at napadpad siya sa isang medikal na pasilidad. Nataranta, nakita niya ang mga taong nakasuot ng hazmat suit na sumilip sa bintana sa kanyang silid. Bago niya madugtungan ang mga bagay, bumukas ang pinto, at pumasok ang isang lalaki. Ito ay si Ernst, ang Pangulo ng Federal Republic of Jihad. Ipinakilala ni Ernst ang kanyang sarili, at sinabi kay Shin na natagpuan nila siya, ang kanyang mga kaibigan, matapos talunin, at mahuli sila ng Legion. Ang puso ni Shin ay lumubog habang ang mga alaala ng larangan ng digmaan ay bumabalik sa kanyang mga kaibigan na hindi gumagalaw sa lupa. Ang gulat ay dumaan sa kanya hanggang sa ang mga bintana sa kanyang kaliwa ay naging transparent na nagpapakita ng kanyang mga kaibigan na buhay at maayos na lumilingon sa kanya. Nang maglaon, lahat sila ay nag-uusap tungkol sa kanilang huling labanan. Pinagalitan ng grupo si Shin sa pag-aalala sa kanila sa pamamagitan ng pagsingil sa laban ng mag-isa. Humihingi ng tawad si Shin, alam niyang natakot siya sa kanila. Lumipas ang isang buwan, at formal na tinatanggap sila ni Ernst sa Federasi bilang mga opisyal na mamamayan. Ang squad ay may pag-aalinlangan. Hindi naunawaan kung bakit si Ernst ay handang tanggapin sila, ngunit ipinaliwanag niya na ang Federasi ay tinatanggap ang lahat. Hindi niya kailangan ng dahilan para magdala ng mga bata sa kanyang bansa. Pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Ernst na siya na ang kanilang magiging tagapag-alaga mula ngayon na tinitiyak na ligtas sila. Ang 5 sa kanila ay hindi na nangunguna, sila na ngayon ay mga miyembro ng jihad na nagsisimula ng isang bagong kabanata.
Samantala, ang mga tenyente koronel ng Federacy ay nagulat kay Ernst tungkol sa pagbawi ng mga Juggernauts ng 86 at ang kanilang mga kahanga-hangang tala ng labanan. Namangha sila sa mga kakayahan ng squad at nagpapahayag ng interes sa pakikipagtulungan sa kanila. Gayunpaman, agad na isinara ni Ernst ang ideya. Matatag siya sa kanyang desisyon na huwag hayaang maging operator muli ang 86. Ayaw niyang maulit ang mga pagkakamali ng Republika ng San Magnolia. Sa halip, gusto niyang gantimpalaan sila ng kapayapaang matagal na nilang ipinaglaban. Nang maglaon, dinala ni Ernst ang pulutong sa kanyang bahay. Sa daan, sumakay sila sa mataong mga kalye ng lungsod, pinapanood ang mga tao sa kanilang pang-araw-araw na buhay, tinatamasa ang mga simpleng kasiyahan na matagal nang ipinagkait sa kanila. Sumilip sila sa bintana ng kotse at nakita nila ang mga nagpoprotesta na nagrarally upang iligtas ang 86 na nakulong pa rin sa Republika, isang senyales na ang bansang ito ay maaaring ang perpektong lugar para sa kanila upang magsimulang muli. Pagdating nila sa bahay ni Ernst, ipinakilala niya ang kanyang ampon na si Frederica, na malugod silang tinanggap. Pagkatapos ay ibinunyag ni Ernst na inampon din niya sila, ginagawa silang mga anak niya. Ang hindi inaasahang kilos na ito ay nag-iwan sa pangkat na hindi makapagsalita, ngunit nagpapasalamat. Kinagabihan, binisita ni Ernst si Shin sa kanyang silid. Inabot niya sa kanya ang tag ni Shiri, na nakita nila sa kanyang Juggernaut. Lumipas ang oras, at dahan-dahang sinusubukan ng 86 na umangkop sa kanilang bagong buhay sa Federacy. Ginagalugad nila ang lungsod, sumusubok ng mga bagong bagay, at natitikman kung ano ang pakiramdam ng mamuhay ng normal sa isang bagay na hindi pa nila alam. Natagpuan ni Shin ang kanyang sarili na gumugugol ng oras sa pampublikong aklatan kasama si Frederica, kung saan nakilala nila ang isang lalaki na nagngangalang Eugene at ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Nina. Kakaiba si Shin na nasa mga regular na tao, pero unti-unti na siyang nasasanay. Isang araw, kinalagkad ni Frederica si Shin sa palengke. Nagmamakaawa sa kanya na maglaro at manalo sa kanya ng stuffed toy. Hindi interesado si Shin at sinisikap siyang iwasan, ngunit alam ni Frederica kung paano itulak ang kanyang mga buttons. Hinatak niya ang typical na little sister act. Nagpaut at nagmamakaawa hanggang sa tuluyang bumigay si Shin sabay buntong hininga. Sa kabila ng mga pagsisikap na maghalo, ang kati para sa labanan ay hindi talaga nawawala. Si Corena, na hindi mapakali, ay nagbubunyag sa iba na pagod na siya sa mapayapang buhay na ito. Gusto niyang bumalik sa larangan ng digmaan kung saan naramdaman nilang lahat sila ay may layunin. Hindi nakakagulat, ang iba sa pangkat ay sumasang-ayon na lahat sila ay nakakaramdam ng parehong paghila. Hindi nagtagal bago nilalapitan si Ernst, inilatag ang lahat, gusto nilang bumalik sa mga frontline. Si Ernst, nag-aalala, ay sinusubukang pigilan sila. Nais niyang tamasahin nila ang kanilang bagong tuklas na kapayapaan, hindi bumalik sa panganib. Pumapasok si Frederica, ginagawa ang kanyang kaso, kung pipilitin sila ni Ernst na mamuhay ng hindi nila gusto, hindi siya naiiba sa Republika. Nagtatalo siya na dapat silang pahintulutan na pumili ng kanilang sariling mga landas. Nang makita ang kanyang punto, at tubiling sumang-ayon si Ernst na hayaan silang bumalik sa militar. Pero sa isang kondisyon, kailangan muna nilang dumaan sa military academy. Sa ganoong paraan, kapag natapos na ang digmaan, magkakaroon sila ng mas magandang buhay sa unahan nila. Sinusuportahan siya ni Frederica, na hinihimok silang tanggapin ang deal dahil may higit pa sa buhay kaysa sa pagmamalaki nila sa kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Si Shin, na nalibang sa kanyang pananalita, ay tinawag siyang prinsesa. Ngunit sinabi ni Frederica na hindi siya basta-bastang prinsesa. Siya ang huling empress ng Jadian Empire, ang mismong imperyo na lumikha ng legion na sumira sa kanilang mga pamilya. Nagulat ang tropa, ngunit walang sinisisi sa kanya. Bata pa lang siya nang maubos na ang lahat. Nagpatuloy si Frederica na nagsasabing hinahangaan niya ang kanilang pagmamataas at nagtanong kung maaari siyang sumama sa kanila. Siya ay may sariling misyon na gusto niyang iligtas si Kuria, ang kanyang kabalyero na namatay sa labanan at naabsorb sa legion. Inihayag niya na si Kiria ang parehong pastol na sumalakay kay Shin bago sila iligtas ng Federacy. Si Shin, na may pag-aalinlangan, ay nagtanong kung paano niya malalaman iyon. Pagkatapos ay ibinunyag ni Frederica ang kanyang kakaibang kakayahan, nakikita niya ang mga nakaraan at regalo ng mga tao. Pagkatapos mag-enroll sa military academy, si Shin ay nagsimulang makipagtambal kay Eugene sa mga taktikal na sesyon ng pagsasanay. Para sa mga drill na ito, gumagamit sila ng mga bagong makinang pangdigma na tinatawag na Vanagander, na medyo iba sa mga Juggernauts na nakasanayan na nila. Sa isang sesyon, ang mga bagay ay magkakaroon ng hindi inaasahang pagkakataon. Si Marcel, na nagpapatakbo ng isa pang Vanagander, ay nawalan ng kontrol, at ang kanyang makina ay nagsimulang dumulas patungo sa Vanagander ni Shin. Mabilis na kumilos, gumawa si Shin ng isang mapanganib ngunit kahangahangang manyobra na iniiwasan ang papasok na makina sa tamang oras upang maiwasan ang banggaan. Ito ay isang malapit na tawag, at habang pinipigilan nito ang isang aksidente, napunta sina Shin, Eugene, at ang iba pang pares sa mainit na tubig kasama ang general.
Ang grupo ay nakakakuha ng isang solidong pagsaway, ngunit si Shin ay pinuri dahil sa kanyang mabilis na reflexes na nagligtas sa kanila mula sa isang pag-crash. Hindi eksakto kung paano nila gustong tapusin ang pagsasanay, ngunit hindi bababa sa natututo sila. Nang maglaon, inimbitahan ni Teniente Gret, ang commander ng Nordlich Squadron, si Shin at ang kanyang mga kaibigan sa isang maliit na pamamasyal sa isang malapit na reclaimed na teritoryo. Pagdating nila, nagulat sila nang makakita sila ng isang memorial site na nakalaan sa kanilang mga nasawing kasamahan. Ang kanilang mga lumang juggernauts ay nakahanay na parang mga tahimik na sentinel. At mayroong isang batong monumento na nakaukit na may mga pangalan ng lahat ng kanilang mga nawalang kasama na nagpaparangal sa kanilang mga sakripisyo. Nandoon pa ang kahon kung saan itinago ni Shin ang mga tag ng kanyang mga kasama na maingat na iniingatan. Ang tanawin ay tumama ng husto sa grupo na pumukaw ng halo-halong emosyon. Naantig sila sa pagsisikap na alalahanin ang kanilang pagkalugmok at nagpapasalamat sila kay Greta sa pagdadala sa kanila doon. Nakangiting si Gret, formal na tinanggap sila sa kanyang squad. Nanilinaw na hindi na sila nag-iisa, bahagi na naman sila ng mas malaking bagay. Habang binababad nila ang lahat, nagpakita si Frederica kasama si Fido, ang tapat na alagang robot ni Shin. Nahanap na pala ni Greta si Fido at pinanumbalik siya, na nagbigay sa batang lalaki ng bagong hitsura. Si Shin ay naluluha na hindi niya akalain na makikita niya muli si Fido, lalo pa siyang bumalik sa maayos na trabaho. Si Fido, na masayahin gaya ng dati, ay agad na nakilala si Shin at lumapit sa kanya. Halos nanginginig sa tuwa. Hindi mapigilan ni Shin ang mapangiti habang nakikipag-ugnayan muli sa dati niyang kasama. Kinagabihan, pumasok si Frederica sa kwarto ni Shin para makipag-chat. Sinabi niya sa kanya na ipinaalala niya sa kanya si Kiria, ang kanyang matandang kabalyero. Inilalarawan niya si Kiria bilang isang miyembro ng angkan ng Nuzan, tulad ni Shin na kamukha niya. Seryoso siya sa lahat ng oras, ngunit hindi nagalit sa kanya, kahit gaano pa siya nito inaasar. Para bigyan ng mas malinaw na larawan si Shin, nag-sketch pa siya ng drawing ni Kiria at ipinakita ito sa kanya. Idinagdag ni Frederica na si Kiria ay isang stickler para sa mga panuntunan, palaging naglalaro ng libro. Kaya kung nabubuhay pa siya, malamang hindi sila magkasundo ni Shin. Pinagtitimpla sila ni Shin ng kape at, na-curious sa nakaraan ni Kiria, nagtanong kung bakit sumali si Kiria sa Legion. Nagtagal muna si Frederica bago nagpaliwanag. Matapos salakayin ng imperyo ang republika, nabuo ang federasyon upang bumangon laban sa imperyo. Bilang tugon, ang imperyo ay umatras sa isang kuta malapit sa isa sa kanilang mga hangganan, sinusubukang hawakan ang kanilang posisyon, ngunit naabutan sila ng federasi, at ito ay naging isang bloodbath. Maraming tao ang namatay. Si Kiria ay nahuli sa gitna ng lahat, nakikipaglaban ng desperadong protektahan si Frederica. Ang patuloy na pagkawala sa paligid niya ay nagdulot ng pinsala, at sa kalaunan, ay nabalo siya sa panonood ng lahat ng kilala niyang mamatay. Nang walang natitira, inialay niya ang kanyang buhay kay Frederica. Gayunpaman, ang mga bagay ay pumunta sa timog nang bumagsak ang kuta. Pumasok si Ernst at kinuha si Frederica, itinago siya upang mapanatili siyang ligtas. Upang takpan ang kanyang pagtakas, nagsinungaling siya at sinabing siya ay namatay, kahit na ipinakita ang kanyang imperial na mantle bilang patunay. Nang makita ni Kiria ang mantle, nabasag siya, tunay na naniniwalang wala na si Frederica. Wasak at walang gana tumakbo. Nakatayo lang siya roon nang dumating ang Legion para mag-scavenge sa lugar, pinayagan silang kunin siya. Iyon ay kung paano siya naging bahagi ng Legion, isang halimaw at sinisisi ni Frederica ang kanyang sarili para dito. Tinitigan niya si Shin sa mata at sinabi sa kanya na kung maging masyadong mapanganib ang mga bagay, kailangan niyang tumakbo. Natatakot siya na mapunta siya tulad ni Kiria, natalo sa Legion, at ayaw din niyang mawala siya. Sinabi ni Frederica kay Shin na mayroon siyang hinaharap na dapat protektahan, isang bagay na alam niyang hindi pa niya naiisip. Ayaw niyang itapon niya ito. Pagkalipas ng ilang araw, ginising ni Shin si Raiden na may seryosong hitsura sa kanyang mukha at sinabi sa kanya na ang Legion ay kumikilos. Mabilis nilang tinalakay ang mga numero at tinatasa ang sitwasyon sa kanilang harapan. Inamin ni Shin na sanay na siyang marinig ang mga boses ng itim na tupa, ngunit sa pagkakataong ito ay mas masama ang pakiramdam nito. Hiniling niya kay Raiden na huwag mag-sync sa kanya sa pagkakataong ito, at nakuha ito ni Raiden na may kakaiba, at mas mabuting huwag ipagsapalaran ito. Si Greta, na sinusubaybayan ang sitwasyon, ay sinuri ang kanyang radar at nakita ang Western Front na binabantayan ng isang kalapit na bansa. Ito ay isang gulo na ang kanilang mga puwersa ay napapawi, at ang parehong bagay ay nangyayari sa iba pang mga kaalyadong bansa. Sinusubukan ng lahat na pagsama-samahin ang kanilang mga puwersa, ngunit mukhang malabo kung magagawa nilang hawakan ang linya. Nakipag-ugnayan si Shin kay Gret, na agad na nagtanong ng kanyang status, at kung handa na ba ang squad sa sortie. Kinukumpirma ni Shin na handa na silang lahat, na ikinabigla ni Gret na hindi pa siya nakapag-utos.
Palibhasa'y humanga, sinabihan niya silang hawakan ang frontline, hanggang sa makapwesto ang ibang mga unit. Ngumiti si Shin at binigyan siya ng kumpiyansang tango, handang kumilos. Ang Nordlicht Squadron ay tumungo, at nakikipagtulungan sa isa pang squad na nagpupumilit na pigilan ang Legion. Mabilis na inutusan ni Shin ang Allied Squad na umatras at mag-regroup, na sinasabing bibilhin nila ito minsan. Sa kanilang na-upgrade na bagong makinang pangdigma ng Regenleif na idinisenyo ng koponan ni Gretty, ang Nordlicht Squad ay isang puwersang dapat isaalang-alang. Ang mga pinahusay na makina na ito ay nagbibigay daan sa kanila na matukoy ang mga unit ng Legion sa likuran at magpaputok ng maraming missile ng sabay-sabay. Maaari pa nilang saklawin ang mga target para sa mga pangmatagalang pag-atake. Nagbibigay sa kanila ng malaking taktikal na kalamangan. Si Theo, kailanman ang sharpshooter, ay gumagamit ng mga nahulog na istruktura sa kanyang kalamangan, nagmamaniobra sa mga pagkawasak, at nagsnipping ng mga kaaway mula sa itaas. Habang sumusulong ang Nordlicht Squad, dumating ang isang kaalyadong unit at hiniling sa kanila na hawakan ang kanilang apoy. Ang komandante ng labanan ay nagpapasalamat kay Shin at sa kanyang koponan sa paghawak sa linya hanggang sa makasali sa laban ang iba pang mga unit. Iminungkahi niya na bumalik sila at muling mag-supply, ngunit binalaan siya ni Shin na ang hinarap nila ay ang vanguard lamang na ang pangunahing puwersa ng Legion ay papunta na. Kung aatras sila ngayon, babagsak ang kanilang buong combat zone. Sa halip, iminungkahi ni Shin na harangin ng Nordlicht Squad ang pangunahing alon at guluhin ang kanilang pagsulong. Nang hindi nawawala ang isang matalo, inutusan niya ang kanyang pangkat na sundan siya. Hindi nagtagal ay narating nila ang pangunahing pormasyon ng Legion, at agad na nagpaputok, nagpakawala ng sunod-sunod na pag-ikot upang guluhin ang pagsulong ng kalaban. Hindi ang labanan nang dumating ang pangunahing puwersa ng Legion. At ito ay isang magulong sagupaan ng firepower. Bumalik sa base, ginagawa ni Frederica ang kanyang makakaya upang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang mahanap si Kyria. Alam niyang siya ang pastol na namumuno sa pangunahing puwersang ito. Determinado siyang gabayan ang Nordlicht Squad sa kanya. Ipinikit ang kanyang mga mata, nahanap niya ang kanyang posisyon at nagsisint kay Shin upang ihatid ang impormasyon. Ngunit kapag siya ay kumonekta, siya ay nakakakuha ng isang nakagigimbal na pangitain kay Kyria, ngumingiti ng baliw habang nakikipaglaban ito, tulad ng ginawa niya noong siya ay nawalan ng malay. Nakakatakot si Frederica nang makita siya sa ganoong estado. At sinubukan niyang bigyan ng babala si Shin, nakikiusap sa kanya na huwag magpatuloy. Ngunit si Shin ay masyadong malalim sa kanyang battle trance. Humiwalay siya sa lahat, ganap na nahuli sa kilig sa pakikipaglaban sa Legion. Parang walang ibang mahalaga kung mabubuhay man siya o mamatay, nandyan lang siya para pabagsakin ang pinakamaraming kaaway sa abot ng kanyang makakaya. Sumisid si Shin sa kakapalan nito. Pinupunit ang mga lows ng Legion sa pamamagitan ng malalapit na pag-atake ng labo-labo, gumagalaw ng walang ingat na intensidad. Siya ay ganap na nasa zona. Inilabas ang sunod-sunod na unit hanggang sa wakas, natanggal siya rito, hinal na hinal ngunit nanalo. Sa pag-atras ng Legion, inutusan ni Greta ang squad na bumalik sa base. Pagbalik nila, halatang galit si Frederica kay Shin. Hinarap niya ito, sinabing kumikilos siya tulad ni Kyria, at napaiyak habang nakakapit ito sa kanya. Hindi umimik si Shin, tahimik lang siyang hinahaplos ang ulo niya, inaaliw siya sa tanging paraan na alam niya. Isang gabi, pinatawag si Shin sa opisina ng general. Dumiretso ang general sa paghabol, tinanong si Shin kung naririnig niya ang mga boses ng Legion. Sinabi ni Shin na upang patunayan ito, itinuro ang mga kalapit na teritoryo kung saan kasalukuyang nagtatago ang mga puwersa ng Legion. Dahil sa paghanga, hinirang ng general si Shin na manguna sa isang kritikal na operasyon ng pag-atake na ginawa ng mga bansang allied, kabilang ang Republika ng San Magnolia. Nag-sign off sa ang misyon. Aalisin ng Nordlicht ang unit ng Kuria, na kilala bilang Morpho, isang napakalaking makina ng railgun na isang seryosong banta. Si Gret, nang marinig ang plano, ay agad na nagprotesta. Nag-aalala siya tungkol sa mga bata at nangatuwiran na ang misyong ito ay maaaring mapatay silang lahat. Bakit kailangan nilang maging bahagi nito? Hinihingi niya. Ngunit habang pabalik-balik ang General at Greta, nabaling ang atensyon ni Shin. Sinimulan niyang marinig ang pamilyar na boses ng kanyang mga nahulog na kasama, bumubulong sa kanya mula sa nakaraan. Sinabi nila sa kanya na ang dahilan kung bakit kailangan nilang gawin ito ay simple, dahil sila ang 86. Napasulyap si Shin sa kanyang balikat at laking gulat niya nang makita silang nakatayo sa likuran niya, ang kanyang mga matatandang kasamahan sa squad. Gumagawa sila ng magaan na biro, pinagtatawanan ang general at ang pagtatalo ni Greta. Parang dati lang. Ipinaalala nila kay Shin na sila ay nabuhay at namatay ng may pagmamalaki. At nagpapasalamat sila sa kanya sa pagdala ng kanilang mga alaala at ng kanilang mga tag sa lahat ng ito. Isa-isa silang naglalaho na iniiwan ang kanilang mga personal na tag. Ang makita silang pumunta ay mas matindi si Shin. Matagal na niyang dinadala ang bigat ng kanilang pagkawala, at ngayon ay parang iniiwan na siya ng lahat.
Nang malapit na siyang mawala sa kanyang sarili sa kalungkutan, nasulyapan niya si Lina. Humakbang siya pasulong, sinasabi sa kanya na hinding-hindi niya ito makakalimutan. Ito ay isang maliit na kaginhawaan, ngunit ito ay nagpapasigla sa espiritu ni Shin. Nakatagpo siya ng aliw sa pag-isip na ang misyon na ito, ang operasyong pag-atake na ito, ay maaaring ang kanyang pagkakataon na muling makasama ang kanyang mga kasama kung ito ay pupunta sa timog. Dahil doon, lumingon si Shin kay Lina at nagpaalam. Tinipon ni Gretty ang kanyang squad at mga inhinyero, dinadala sila sa isang lumang hangar ng operation base. Sa loob, ipinakita niya sa kanila ang natsira, isang prototype na ground effect na sasakyang panghimpapawid na magiging ticket nila sa Morpho. Ang plano ay gamitin ang sasakyang panghimpapawid na ito upang lumipad ng mababa sa ilalim ng radar na madala sila sa kanilang target ng mas mabilis, mas patago kaysa sa karaniwang ruta. Sa kakayahan ni Shin na maramdaman ang Legion at ang mga kasanayan sa pagpilot ni Greta, dapat silang makarating sa Morpho nang walang masyadong problema. Pero may catch, hindi makaikot ng mabilis ang natsira. Kaya kailangan nilang iwasan ang anumang ambus sa daan. Hindi natuwa si Frederica sa plano. Nag-aalala siya na maaari nilang sirain ang Morpho, ngunit napadpad sa teritoryo ng Legion nang walang paraan sa oras. Si Shin, gayunpaman, ay hindi mapakali. Sinabi niya sa kanya na ang prioridad ng misyon ay ang pagsira sa Morpho na kasunod ng lahat. Kung makakalabas sila, mahusay. Kung hindi, ganyan lang talaga ang buhay ng isang sundalo. Alam ni Frederica na tama siya, ngunit hindi nito nababawasan ang pag-aalala niya. Maya-maya, binisita ni Shin si Frederica sa kanyang silid. Inutusan siyang bumalik sa base sa lungsod, ngunit tumanggi siyang umalis. Tinanong siya ni Shin kung bakit siya naghuhukay sa kanyang mga takong gayong siya ang gustong iligtas si Kiria ng husto. Tiniyak niya sa kanya na naaalala niya ang boses ni Kiria, kaya hindi kailangan ang presensya nito para sa misyon. Kung patuloy niyang hihilingin kay Nordlich na huwag ituloy, baka hindi niya talaga gustong tulungan si Kiria na magpahinga, mungkahi niya. Sinabi niya sa kanya na umuwi, ngunit si Frederick ay masyadong matigas ang ulo para doon. Inamin niya na gusto niyang pabagsakin si Kiria tulad ng pagbagsak ni Shin kay Shiri, ngunit natatakot siya na kapag nagtagumpay si Shin sa misyon na ito, hahantong siya kay Kiria at maiiwan siyang mag-isa muli. Mahinahong sinabi sa kanya ni Shin na hindi siya si Kiryu, wala siyang ginagawa para sa kanya. Lalo lang nitong binigo si Frederica at sinigawan niya ito dahil sa pagpapahirap sa kanya tulad ng pagpapahirap sa kanya ni Shiri. Tumalikod si Shin para umalis, ngunit hinawakan ni Frederica ang kanyang kamay, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha, nakikiusap na huwag siyang umalis. Hindi niya kayang mawalan ng isa pang malaking kapatid. Hindi na nagsalita pa si Shin. Hinayaan lang niya itong hawakan siya saglit. Makalipas ang isang buwan, niload ng squad ang kanilang mga Regin Leaf sa Nachizira, naghahanda para sa pag-alis sa loob ng 30 minuto. Umangat si Greta para magbigay ng mabilis na pagsasalita. Nagpapaalala sa kanila na ibigay ang lahat at muling mabuhay. Kinikilala niya na kahit na sila ay mga 86 na, sila ay mga bata pa lamang. Ang pakikipaglaban ay maaaring ang kanilang pagmamataas, ngunit ang pagprotekta sa kanila ay ang kanyang pagmamataas. Bago sila lumipad, nakipag-ugnayan sa kanila si Ernst para batiin sila ng good luck at paalalahanan silang gawin ang kanilang makakaya. Prangka siya na ayaw niyang mamatay sila, dahil kung gagawin nila, biro niya baka masiraan lang siya ng bait at masira ang mundo. Direktang utos niya, magbalik buhay silang lahat, lalo na kung balak nilang patuloy na lumaban hanggang sa mapait na dulo. Ang squad ay hindi nangangako na mananatiling buhay, ngunit sumasang-ayon sila. Habang patungo ang Natshira sa Morpho, bigla itong tinambangan ng isang kuyog ng mga unit ng Legion. Si Gret, na nananatiling kalmado sa ilalim ng panggigipit, ay nagpasya na i-drop ang squad ng maaga bago sila makarating sa nakaplanong lokasyon. Naisip niya na maaari silang magpatuloy sa misyon habang siya at ang iba pang mga tripulante ay pinipigilan ang mga unit ng Legion. Halatang nag-aalala si Shin dahil tiyak na hindi ito bahagi ng plano, ngunit tinitiyak sa kanya ni Grady na alam niya ang kanyang ginagawa. Matapos ihulog ang mga ito, sumulong ang squad, gamit ang matalas na pandama ni Shin upang gabayan sila palapit sa Morpho. Sa daan, naharang sila ng mas maraming unit ng Legion. Ngunit pamahalaan upang hawakan ang kanilang sarili, riddling ang kaaway na may missiles. Sa wakas, nakita nila ang Morpho, na inaayos pa, at agad na nag-ulat pabalik sa punong tanggapan. Nakuha nila ang berdeng ilaw upang umatake, at simulan ang pagbomba sa Morpho sa lahat ng mayroon sila. Gayunpaman, kahit na sa kanyang nakompromiso na estado, ang Morpho ay hindi biro na nagsisimula itong gumalaw, na nagpapakita kung gaano ito kalakas. Habang tumitindi ang labanan, nagsimulang marinig ni Shin ang tinig ni Kiria na tinutuya siya, paulit-ulit na papalakpak siya. Itinaas ng Morpho ang napakalaking railgun nito, handang magpaputok, ngunit bigla itong huminto. Agad na kinontak ni Frederica si Shin,
na sinasabi sa kanya na ang tinitingnan niya ay hindi ang totoong Kirya. Mabilis na iniskan ni Shin ang Morpho, at napagtanto niyang tama siya na hindi ito ang aktwal na Morpho. Inuutusan niya ang kanyang pangkat na umatras kaagad. Samantala, sa ibang lokasyon, ang tunay na Morpho ay ipinapakitang umaaligid, na sinisingil ang railgun nito bago nagpaputok ng isang mapangwasak na round sa kanila. Ang shockwave ay nagkakagulo sa mga signal ng radar, na nagdudulot ng pagkaantala sa komunikasyon pabalik sa punong tanggapan. Nabulabog ang takot sa HQ habang nag-aagawan sila para malaman kung ano ang nangyayari. Ang ilan ay nagmumungkahi na maglunsad ng mga misil sa lokasyon ng Peking Morpho, ngunit tumanggi si Ernst, na itinuturo na hindi pa rin nila alam kung saan nanggaling ang tunay na pag-atake. Ang iba ay nagtutulak na magpadala ng higit pang mga unit ng depensa upang makabili ng oras, ngunit isinara din yon ni Ernst. Hindi siya magtapon ng mas maraming buhay ng walang tamang plano. Kailangan nilang manatili sa kasalukuyang diskarte, kung hindi, baka hayaan na lang niya ang Legion na paghiwalayin sila. Pagkatapos ng maigting na paghihintay, bumalik ang mga senyales, at napagtanto nilang buhay pa ang pangkat ng pag-atake, na labis na ikinaluwag ni Ernst. Ipinaalam ni Shin sa kanyang mga kaibigan na ang tunay na Morpho ay nasa ibang lokasyon, at mabilis nilang inayos ang kanilang plano, agad na umalis. Habang papalapit sila sa tunay na Morpho, nagpakawala sila ng walang humpay na barrage, ngunit ang mga Morpho ay nakakuha ng isang puwersang field up na humarang sa kanilang mga pag-atake. Gayunpaman, patuloy silang nagpapaputok, determinadong makalusot. Si Kirya, samantala, ay nag-uulat sa isa pang Shepard na pinangalan ng No-Face, na nagpapaliwanag na ang Morpho ay nasa hibernate mode upang maiwasan ang pagtuklas. Naniniwala siyang matagumpay niyang naakit si Shin sa isang bitad at nawasak siya. Walang mukha, nasiyahan, nag-uutos kay Kirya na magpalit ng mga lokasyon. Ngunit sa sandaling iyon, napansin ni Kirya na buhay pa si Shin, umiiwas at nagpapaputok ng may katumpakan. Napagtantong nasa laban pa rin si Shin, nagpasya si Kirya na direktang makipag-ugnayan sa kanya. Habang naririnig ni Shin ang boses ni Kurya, na wala siya dito, lubusang nalubog at hindi marinig ang pagtawag sa kanya ng kanyang mga kasama. Si No-Face, na nanonood mula sa malayo, ay nag-utos kay Kirya na umatras. Babala na ang Nordlicht Squad ang may kapangyarihan, ipinagbabawal niya si Kirya na ipagpatuloy ang laban. Pero si Kirya, masyadong nahuli sa kanyang vendetta. Hindi makayanan ang ideyang umatras. Handa na siyang harapin si Shin, na sumumpa sa kanya ng mahinahon at halos nakakatakot na ngiti. Ngunit kalaunan, umatras si Kirya, na iniwang pansamantalang nabalisa si Shin. Habang pinapanood ni Shin ang pag-urong ng Morpho, sa wakas ay natigilan siya at narinig ang galit na tawag ng kanyang squad. Sila ay nalulula sa pamamagitan ng mga unit ng Legion na sumusubaybay pabalik sa kanilang lokasyon. Mabilis na inutusan ni Shin ang squad na sundan ang Morpho. Ngunit ang iba ay nag-atubiling gustong maghintay para sa backup. Si Shin, na matigas ang ulo gaya ng dati, ay tumangging maghintay, kaya nahati ang koponan sa kalahati. Ang mga dating 86 na miyembro ay patuloy na bumubuntot sa Morpho, habang ang iba ay nanatili sa likod upang hawakan ang Legion. Kinabukasan, si Kirya ay nawala sa pag-iisip, na sumasalamin sa personal na marka ni Shin, na kinikilala ito bilang isa mula sa angkan ng Nuzin. Nakaramdam siya ng baluktot na koneksyon kay Shine, sa paniniwalang pareho silang kabilang sa larangan ng digmaan. Ngunit nang makita niya ang isang pulang bandila na kumakaway na nagpapaalala sa kanya ng pulang mantle, na galit ni Frederica sa loob niya. Naaalala niya ang malapit na ugnayang pinagsaluhan nila, at nangako na aalisin ang lahat kay Shin, sa kabila ng lahat. Samantala, nakatanggap si Shin ng tawag mula sa isang lieutenant colonel na nagbabala sa kanya na kung patuloy nilang hahabulin ang Morpho, mawawala sila sa saklaw para sa anumang air support o reinforcement. Shin, undeterred, says it's fine, ayaw na niyang umatras ngayon, dahil kung hindi nila inilabas ang Morpho, babalik lang ito. Nag-aatubili ang tenyente koronel na gawin ni Shin ang gusto niya. Hindi nagtagal, natuklasan ng squad na sinundan sila ni Frederica sa larangan ng digmaan sa pamamagitan ng paglusot sa loob ng Fido. Agad silang nagalit sa kanya dahil sa paglalagay ng kanyang sarili sa panganib, ngunit ibinalik niya ito. Tinuturuan sila tungkol sa kanilang walang ingat na pagpayag na mamatay sa labanan. Ipinaalala niya sa kanila na ang pag-uwi ay isang direktang utos na ibinigay sa kanila at ito ang dapat nilang sundin. Hiniling ni Shin kay Raiden na ibalik si Frederica. Ngunit nag-aalangan si Raiden. Alam niyang mahirap siyang lampasan ang isa pang pangkat ng mga unit ng Legion. Sa halip, iminumungkahi niya na tanggapin siya sa kanyang Regen Leaf. Si Shin, nang walang ibang pagpipilian, ay inabutan si Frederica ng baril, na nagsasabi sa kanya na kung ang mga bagay ay pumunta sa timog, magagamit niya ito upang lumabas sa kanyang sariling mga termino. Sa kanyang sorpresa, mahinahong tinanggap ni Frederica ang baril, nangako na ibabalik ito kapag natapos na ang misyon. Umaasa na makakauwi silang lahat ng ligtas.
Ang koponan ay patuloy na sumusulong sa kanilang paglalakbay, ngunit hindi nagtagal bago sila makaharap sa ilang Legion Laws na sinusubukang tambangan sila. Nagagawa nilang iwasan ang mga unang pag-atake at pumunta sa tuktok ng isang bangin, habang ang mga Laws ay gumagalaw sa base sa ibaba nila. In-update ni Shin ang squad sa distansya sa pagitan nila at ng Morpho na biglang tumigil sa paggalaw. Sinabi niya sa kanila na ito ang kanilang pagkakataon upang isara ang puwang habang ito ay nakatigil. Nang malapit na silang gumalaw, nakita na sila ng Laws sa ibaba at nagsimulang magpaputok. Natamaan si Anju at nahulog sa bangin. Sa kabutihang palad, hindi siya nagkaroon ng anumang malubhang pinsala, ngunit siya ay napadpad sa isang kanal. Sinabi niya sa iba na magpatuloy habang pinipigilan niya ang ilan sa mga Laws. Ang natitira sa pangkat ay tumulak pasulong, ngunit mabilis silang tumakbo sa isa pang unit ng Legion na humaharang sa kanilang dinadaanan. Sa pagkakataong ito, nanatili si Theo upang mahawakan ang banta na nagpapahintulot sa iba na magpatuloy. Samantala, pinapanood sila ni Kiria sa kanyang radar, nagtataka kung bakit sila patuloy na naghihiwalay, ngunit humanga na nahanap nila siya. Nagtap siya sa malawak na network ng Legion at nagtakda ng schedule ng pagpapaputok para sa kanyang unit. Binabalaan sila na ang lahat ng komunikasyon ay puputulin hanggang sa makumpleto ang schedule ng pagpapaputok. Ayaw niya ng anumang pagkaantala habang hinahabol niya si Shin. Si Frederica, na nakakaramdam ng panganib, ay sumigaw sa koponan na umiwas nang magpaputok si Kiria ng isang round sa kanila. Nakahanap si Kirina ng magandang vantage point at nagsimulang magpaputok pabalik, sinusubukang bilhin sina Shin at Raiden ng ilang oras upang magpatuloy. Inis sa kanyang pakikialam, binaril ni Kiria si Kirina. Nagsimulang mag-alala sina Shin at Raiden na baka nailabas siya. Hindi nagtagal, sina Shin at Raiden ay nasa ilalim din ng matinding apoy. Parehong tinamaan sina Frederica at Raiden. Kasama ang Regine Leaf ni Raiden na napinsala ang isang binti nito. Mabilis na sinabihan ni Shin si Frederica na pumasok sa Fido, at sinundan siya ni Fido habang si Raiden, na nasugatan, ay hawak ang kanyang posisyon. Sinabihan ni Shin si Raiden na huwag mamatay, at tumango lang si Raiden, ginagawa ang kanyang makakaya upang panatilihin itong magkasama. Pagkatapos ay inutusan ni Shin si Fido na huminto at magtago kasama si Frederica sa loob. Nilinaw niya na kung mapapawi silang lahat, kailangang bumalik si Fido sa Pariseo. Nagprotesta si Frederica, gustong direktang makausap si Kiria, ngunit iginiit ni Shin na kung talagang gusto niyang iligtas si Kiria, kailangan niyang mabuhay. Ang kanyang mga salita ay nagpakalma sa kanya at siya ay sumang-ayon. Sa wakas, naabot ni Shin ang Morpho, at si Kiria ay halos nahihilo sa pag-asang masira siya. Habang nagsisimula ang kanilang labanan, tumataas ang adrenaline ni Shin at naging full berserker mode siya. Nagpakawala ng sunod-sunod na putok si Kiria. Ngunit iniiwasan silang lahat ni Shin sa bilis ng kidlat na pinahanga maging si Kiria. Mabilis na napagtanto ni Shin na ang kanyang mga pag-atake ay hindi nagdudulot ng malaking pinsala, kaya nagpasya siyang magsara para sa isang mas direktang pag-atake. Iniisip niya kung gaano siya kasaya sa pakikipaglaban, kung paano niya nakalimutan ang lahat. Nagawa ni Shin na isara ang distansya at napunta ang isang strike sa Morpho. Samantala, si Frederica, gamit ang kanyang kapangyarihan, ay nagpasya na panoorin ang labanan. Nakita niya na sinusubukan ni Shin na itulak ang Morpho sa mga limitasyon nito, umaasang mag-overhead ito. Si Kiria, na naramdaman ang ginagawa ni Shin, ay naiinis, ngunit napahanga rin sa diskarte ni Shin. Sa isang baluktot na paraan, pinagpapantasyahan ni Kiria ang tungkol sa pakikipaglaban sa tabi ni Shin at sabay na sakupin ang mundo. Pero alam niyang masyadong malakas si Shin para mangyari iyon. Naalala ni Frederica na minsang sinabi ni Eugene na si Shin ay laging may daya, ngunit alam din niya na si Kiria ay hindi slouch, mayroon siyang sariling mga trick, lalo na sa malapit na labanan. Habang sinusubukan niyang bigyan ng babala si Shin, bumalik siya sa realidad nang makita niya ang biglaang pagtatangkang hampasin ng Morpho. Si Shin ay makitid na umiwas, para lang mapunta sa harap ng isang multi-barrel na kanyon. Ang kanyon ay nagpaputok sa kanya, ngunit si Raiden ay dumating sa tamang oras, pinaputok ang kanyon palayo kay Shin. Si Kiria, nang makita ang panghihimasok ni Raiden, ay sumunod sa kanya. Napagtanto ni Shin na sila ay nasa malalim na problema kapag ang kanyang magazine ay natuyo. Nagraradyo siya sa GQ, na nag-uulat na ang iba ay pinalakpakan, at siya ang huling nakatayo. Ang Morpho ay nagpapatakbo pa rin, nagbabadya sa kanya. Ang mga alaala ng kanyang mga nahulog na kasamahan at ang mga salita ni Lena ay bumabaha sa kanyang isip, at hindi niya maalis ang pakiramdam na sila ay nagsasabi ng kanilang huling paalam. Nagbitiw ngunit determinado, sinisingil ni Shin ang Morpho, handang harapin ang kanyang wakas. Ngunit kapag inaasahan niya ang pinakamasama, dumating ang pag-back up ng mga missiles na binomba ang Morpho mula sa lahat ng panig na hindi nakabantay kay Kiria. Ini-deploy ni Kiria ang mga pakpak ng Morpho upang protektahan ito mula sa mabangis na pagsalakay na bahagyang nagpaatras kay Shin.
Mas maraming missile ang umuulan na nagsunog sa Morpho. Si Kuria, galit na galit, ay desperado na ipalakpak si Shin kahit anong mangyari. Ngunit biglang, nakita niya si Frederica na nakatayo sa harap ng Regine Leaf ni Shin. She confronts him, asking why he's so fixated on destroy someone he never even met, especially someone from his own clan. Keria, tormented, tells her that all he has left is this urge. It's all that keeps him going because he believes Frederica is gone, too. Dahil sa kanyang galit, pinagmasdan ni Kuria ang inaakala niyang Regine Leaf ni Shin hanggang sa pinaputok ni Frederica ang baril ni Shin na nagpabalik sa kanya sa realidad. Pansamantala siyang gumaan nang makitang buhay si Frederica, ngunit mabilis na bumalik ang kanyang galit, kumbinsido na kinuha siya ni Shin na bihag. Si Frederica, sa isang desperadong hakbang, ay lumabas sa pagtatago at sinubukan siyang pigilan. Itinutok niya ang baril sa kanyang ulo, nakikiusap kay Keria na iligtas siya. Si Keria ay sumisigaw, nagmamakaawa sa kanya na huwag gawin ito, na inabot siya sa gulat. Sinasamantala ang pagkakataon, si Shin ay naniningil kay Keria. Ngunit nang makita ni Keria si Shin, humagulgol siya, sinusubukang hampasin. Si Shin ay umiwas ng may katumpakan, pinamamahalaang umakyat sa Morpho. Tinanong niya si Frederica kung nasaan si Keria, at itinuro siya nito sa lugar sa likod ng pangunahing baril. Hinanap ni Shin si Keria at pinasabog siya. Sa sandaling iyon, naisip ni Frederica ang ibang katotohanan kung saan parehong naglilingkod sina Keria at Shin sa kanyang imperyo. Nakikita niyang patuloy na pinapagalitan ni Keria si Shin, para lang pumasok si Shiri, at pakalmahin ang mga bagay-bagay, inalis si Keria. Sinubukan silang habulin ni Frederica, ngunit hindi niya maabot. Tumingin si Keria sa kanya at kay Shin, pagkatapos ay tumalikod, sumama kay Shiri at sa iba pang namatay. Bumalik si Frederica sa realidad, tahimik na nagpaalam kay Keria. Matapos maibigay ni Shin ang huling suntok, ang Morpho ay nasira sa sarili. Habang si Shin ay naniningil sa Morpho, sa huling pagkakataon, sinigawan niya si Keria na ang mga patay ay nakaraan na at dapat manatili doon. Pero nung huling putok ni Shin, hinawakan ni Keria ang kanyang kamay, ang mga anchor wire ng Regine Leaf ay nabigong maalis, nang malapit nang sumabog ang Morpho. Sinabi ni Keria kay Shin na oras na para umalis siya, patay na rin siya gaya ni Keria. Tinanong niya kung bakit si Shin, na nagpaplanong mamatay sa labanang ito, ay nabubuhay pa. Kahit na binitawan ni Keria ang kamay ni Shin, kumapit si Shin. Ayaw bitawan. Itinulak ni Keria ang kamay ni Shin palayo nang biglang nag-apoy ang Morpho. Nakalabas si Shin ng buhay, ngunit nahimatay, nabalik sa isang pagbabalik tanaw noong sinakal siya ni Shiri. Tinignan niya ang tag ni Shiri, narinig niyang sinabihan siya ng kapatid na bumitaw, ngunit tumanggi si Shin. Nakita niya ang isang pangitain ng kanyang namatay na 86 na mga kasama na nagpapasalamat sa kanya sa pagdala sa kanila hanggang dito. But then, there was another voice, one that kept telling him nothing left, no one who would miss him. Sinabi nito na wala siyang dahilan para mabuhay at pinananatiling buhay lamang para patayin ang Morpho. Naputol ang boses ni Shiri na nagsasabi kay Shin na maging masaya, ngunit natigilan si Shin na sumisigaw na hindi siya masabi ni Shiri kung ano ang gagawin pagkatapos siyang iwan ay nagtaka siya kung bakit lagi siyang iniiwan ng lahat ng tao sa paligid niya nang biglang. Natagpuan ni Shin ang kanyang sarili sa 86 Memorial Site. Ang negatibong boses ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na nagsasabi sa kanya na natagpuan na niya ang kanyang lugar upang mamatay. Lumuhod si Shin sa harap ng nakita, tinitigan ang kutsilyong ginamit niya sa pag-ukit ng mga tag at sa tag ni Shiri. Sa di kalayuan ay nakita niya ang mga kaibigan at si Frederica na naglalakad palapit sa kanya. Nag-alok sila na tulungan siyang dalhin ang kanyang pasanin, ngunit nang abutin sila ni Shin, naputol ang kanyang kamay, at sinabi sa kanya ni Raiden na iniwan na rin nila siya. Ang kanilang mga imahe ay kumupas at si Shin ay nakiusap sa kanila na maghintay. Ngunit nawala sila. Nagising siya sa dahon ng kanyang rehiyon, ang kanyang kamay ay umaabot pa rin sa langit. Habang patuloy na nag-aapoy ang Morpho, napagtanto ni Shin na offline pa rin ang kanyang mga kaibigan. Nakita niya ang tag ni Shari malapit sa kanyang binti, at sinubukan niyang abutin ito, ngunit pinigilan siya ng kanyang safety belt. Frustrated, napasigaw siya sa pagkatalo. Noon lang, lumapit ang isang kalapit na unit ng Legion, tinutuya siya sa pag-aakalang tapos na ito. Naaalala ang sakit ng pagtakbo sa paghabol kay Shiri, nakiusap si Shin sa unit ng Legion na patayin siya upang sa wakas ay makasama niyang muli ang kanyang kapatid. Pero bago pa man mag-strike ang unit, kinuha na ito ng iba. Lumitaw si Lina, tumatakbo papunta sa Regine Leaf ni Shin para tingnan siya. Nagpalitan sila ng maikling salita, at ipinaalam sa kanya ni Shin na nasa likod niya ang kanyang unit. Hinimok niya itong sumama sa kanya upang maprotektahan siya ng kanyang puwersa.
Ngunit tumanggi si Lena, sinabing kailangan niyang manatili at lumaban para sa kanyang bansa. Nagtataka si Shin, tinanong siya kung bakit siya patuloy na lumalaban. Sinubukan ba niyang mamatay? Noon lang, dumating si Cyclops, ang kapitan ng bagong unit ni Lina, para tingnan siya, at hindi sinasadyang na-link ang kanilang synchronization sa device ni Shin. Nagulat si Shin na siya ang kanyang dating major. Pagkatapos ng kanyang pakikipag-usap kay Cyclops, sinabi ni Lina kay Shin na tumanggi siyang huminto sa pakikipaglaban dahil lang sa hindi pabor sa kanya ang mga posibilidad. May mga taong gusto niyang maabot, mga taong nagbigay inspirasyon sa kanya. Naglalakad palapit, formal na ipinakilala ni Lina ang sarili kay Shin. Nakilala niya ito sa wakas at bumulong, Major, na ikinabigla ni Lena. Mabilis niyang pinutol ang kanyang gamit at tinanong kung bakit ipinaglalaban pa rin niya ang mga taong wala na. Sumagot si Lena na itinuro nila sa kanya ang tunay na kalikasan ng Legion, kaya naman siya ay buhay pa. Kung tinulungan nila siyang mabuhay, ito ay dahil gusto nilang makita siyang muli. At balak niyang mabuhay hanggang sa mangyari iyon. Inilabas niya ang note at picture na iniwan nila para sa kanya at ipinakita kay Shin. Sinasabi sa kanya na gusto niyang kunin ang IT-6 sa kabila ng larangan ng digmaan. Nang makita ang larawan ng kanyang squad, napangiti si Shin. Sinabi sa kanya ni Lina na dapat niyang ipagmalaki ang kanyang sarili sa kanyang laban hanggang sa huli. Sa sobrang pagkabigla, nagsimulang umiyak si Shin. Pagtawag sa kanyang major habang sinusubukan niyang buksan ang kanyang Reginless hatch upang salubungin ang kanyang harapan, ngunit napahinto siya nang mapansin niya ang mga unit ng Intix Fleet ng Legion na lumilipad sa malapit, patungo sa Republika. Sumugod ang mga Cyclops upang bigyan ng babala si Lena, ngunit sa tamang panahon, mas maraming reinforcement ang dumating at binaril ang mga balahibo ng Intix. Nakita ni Cyclops ang personal na marka ni Shin, na pagtantong buhay siya, ngunit nagpigil na sabihin kay Lena, na aalalang hindi pa niya nakilala ng personal si Shin. Nakipag-ugnayan si Greta kay Shin, binati siya sa pagkumpleto ng misyon at inihayag na ang iba pang 86 ay nakaligtas din. Mabilis silang nakipagsabayan kay Shin, gumaan ang pakiramdam nang marinig ang boses nito. Sinabi nila sa kanya na nag-aalala sila dahil hindi pa siya gumagalaw pagkatapos ng pagsabog. Si Shin, na puno ng emosyon, ay nakinig sa boses ng kanyang kaibigan, pakiramdam ng isang alon ng relief na lumubog sa kanya. Tiniyak sa kanya ni Raiden na ginawa ng buong Nordlicht Squadron na walang naiwan sa oras na ito. Hindi mapigilan ni Shin ang mapangiti. Lumapit din si Ernst, sinabi kay Shin na nag-aalala siya sa kanyang anak kaya napangiti si Shin. Sinabi ni Ernst na isinasaalang-alang niya ang isang rescue operation upang mailigtas ang natitirang 86 sa Republika. At inalok si Shin at ang kanyang mga kaibigan ng opsyon na bumalik. Ngunit tumanggi si Shin, sinabing mananatili sila sa Giad. Wala siyang pakialam na iligtas ang Republika, ngunit may mga taong gusto pa rin niyang protektahan. Sinabihan siya ni Ernst na umuwi at magpahinga habang sina Lena at ang kanyang mga sundalo ay sinamahan pabalik sa kanilang base. Pumayag naman si Shin. Nagpakita si Frederica at sinabi sa kanya ni Ernst na haharapin niya ang mga kahihinatnan para sa kanyang mga aksyon kapag nakauwi siya. Si Shin, na nagulat na nakaligtas siya sa pagsabog ng Morpho, ay nakinig habang ipinaliwanag ni Frederica na pinrotektahan siya ni Kiria sa kanyang mga huling sandali. Humingi siya ng paumanhin dahil wala na ang baril ni Shin, ngunit tiniyak sa kanya ni Shin na hindi ito mahalaga. Habang nakasakay si Lina at Cyclops sa isang eroplano para umuwi, tinukso ni Frederica si Shin tungkol sa pakikipag-usap kay Lina. Hindi pa sinabi ni Shin kay Frederica ang tungkol kay Lina, ngunit sa kanyang kapangyarihan, narinig niya ang lahat. Iminungkahi niya na ang pakikipagkita kay Lina ng personal ay dapat ang bagong layunin ni Shin kapag natapos na ang digmaan. Sinusundan ni Lena ang landas na tinahak ni Shin at dapat na naroon si Shin upang salubungin siya sa dulo. Napangiti na lang si Shin sa naisip. Pagbalik sa base, pinatugtog ni Greta ang isang recording ng pag-uusap ni Lena at Shin na mapaglarong tinutukso siya tungkol dito. Makalipas ang isang taon, pumunta si Lena sa Jaya para makipagkita kay Ernst. Dinala niya siya sa 86 Memorial Site, isang lugar na may malalim na kahalagahan para sa kanya. Nakatayo sa harap ng alaala, tahimik na binigay ni Lena ang kanyang paggalang sa nahulog na 86 na nakipaglaban para sa Republika, na muling nanumpa na hinding-hindi sila malilimutan o ang pangakong ginawa niya. Inisip niya ang mga sakripisyong ginawa nila at muling pinagtitibay ang kanyang pangako na parangalan ang kanilang alaala sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Pinangunahan ni Ernst si Lena upang makilala ang 5 miyembro ng 86. Minsan na siyang nag-utos sa mismong pangkat na matagal na niyang sinusubukang abutin. Nang mapatingin sila, habol ang hininga ni Lena. Sa wakas ay nakaharap na niya ang mga taong hinahangaan niya mula sa malayo. Si Shin ay humakbang pasulong, nakatayong matangkad, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang ang dating kapitan ng kanyang unit, ang Undertaker. Saglit na hindi nakaimik si Lina, nabigla sa realidad ng pagkikita nila ng personal.
Nang makita si Shin sa kanyang harapan, hindi na napigilan ni Lina ang kanyang mga luha. Ang lahat ng emosyon na kanyang inilalagay sa bote ay dumaloy, at siya ay umiiyak. Napagtantong sa wakas ay nahuli na niya ang mga taong tinitingalan niya. Si Jin at ang iba ay nanonood habang inilalabas niya ang lahat. Lumambot ang kanilang mga ekspresyon nang makita ang kanilang dating handler na nakatayo ngayon bilang kapantay nila. Pinunasan ni Lina ang kanyang mga luha at ngiti. Alam niyang mula sa sandaling ito, lalaban siya sa tabi nila, tulad ng dati niyang gusto.